Hello mga master, welcome back to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsama-samahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, paki-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, sabay-sabay po natin pakinggan ang kabanata ngayong araw na ito tungkol sa pagbabalik ng Diyos ng digmaan. Let's go! Kabanata 2021 hanggang 2040. Kabanata 2021. Nakipag-ugnayan kaagad si Riker kay Bruce pagkatapos makatanggap ng balita tungkol sa mga na-update na termino. Hindi malaking bagay sa Cryptex Stream Corporation ang pera, kaya hindi sila nababahala tungkol sa daang bilyong pagtaas ng halaga ng mga lupain. Ang mahalaga sa kanila ay ang pagbabago sa kanilang karapatan sa paggamit ng mga lupain. Nagsumikap silang umayon mula sa mga permanenteng karapatan hanggang sa 5 taong karapatan. Kaya naman, kinailangan ni Riker na makipag-usap kay Bruce tungkol sa mga binagong termino. Ngumisi si Bruce at sinabing, nililimitahan nila ang ating pag-access sa mga lupain sa 5 taon at doble ang presyo. Iyan talaga ang inaasahan ko sa mga materialistic na Erudian na iyon. Mas lalo akong madi-distress kung magiging maayos ang lahat. Mukhang mas totoo kung humiling sila ng higit pa bilang kapalit. Bagaman ang 5 taon ay tila isang maikling panahon, tinatansya ng aming mga eksperto na maaari naming malaman ang lahat ng Sunstone sa loob ng 2 taon kung handa na ang aming kagamitan. Ang mga kondisyong ito ay katanggap-tanggap. Pirmahan ang mga kontrata ngayon. Magpapatuloy kami sa pag-import ng mga kagamitan at teknikal na kawani upang simulan ang pagmimina sa sandaling makuha namin ang mga karapatang gamitin ang mga lupain. Tumanggo si Riker pagkatapos matanggap ang utos ni Bruce. Nakuha ko. Ay, Erudia, naglakas loob ka bang ibigay sa akin ang mga karapatan sa 100 bilyon lamang? Wala kang ideya kung magkano ang nawawala sa iyo. Sa lalong madaling panahon, pagsisihan mo ang iyong desisyon. Tumawa si Bruce. Kuwit. Kaagad pagkatapos magkaroon ng kasunduan ni Riker sa mga bagong tuntunin at makatanggap ng karagdagang 100 bilyon mula sa kanilang mga pamilya, ang 4 na tagapagmana ay pumirma ng mga kontrata sa pamilya Wilcox at iba pang mga kaugnay na partido para sa mga karapatang gamitin ang mga lupain. Bagamat mukhang naguguluhan ang pamilya Wilkes sa mga biglaang sa takdang panahon at gastos, mas handa silang sumunod dahil maraming pagbabago ang kasunduan. Nagmamadaling ibinalik ng 4 na tagapagmana ang pinirmahang kontrata kay Bruce, at tuwang-tuwa ang lahat nang makita nila ang mga kasunduan. Matapos ipaalam sa mga miyembro ng Lab of Gods ang tungkol sa matagumpay na deal, kinatawan ni Bruce ang Cryptex Stream Corporation sa pagpirma ng kontrata sa pakikipagtulungan sa 4 Heirs. Ang 4 na tagapagmana ay hinirang upang maging mga ambasador ng Cryptex Stream Corporation sa Erudia. Bagamat malinaw sa araw na sila ay mga pupe lamang na kontrolado ng korporasyon, nadama nila ang karangalan na maging sariwang mukha at mga korporasyon sa Erudia. Lahat ng nakakaalam tungkol sa bagong tungkulin ng 4 na tagapagmana ay nakaramdam ng inggit. Pagkaraang ayusin ang kasunduan, hindi tumigil si Riker sa kanyang pagmamadali at agad na inayos ang pag-import ng mga kagamitan at teknikal na kawani mula sa Zarain, habang sinubukan ng 4 na tagapagmana ang kanilang makakaya upang matugunan ang mga kahilingan ng kumpanya. Sa loob ng 18 oras, ang mga mahahalagang bagay sa pagmimina ng mga Sunstone ay nasa lugar. Ang club ay hindi nag-aksaya ng oras at nagsimulang magmina. Ang kanilang pagganap ay totoong mangha sa mundo dahil ang pilosopiya ni Bruce ay minahan ng lahat ng Sunstone sa pinakamaraming panahon na posible. Sa panahon ng mga proseso ng pagmimina, palaging sinusubaybayan ni Bruce ang progreso sa pamamagitan ng mga surveillance camera na naka-install sa site, samantalang sina Riker at Jefferson ay personal na nang asiwa sa trabaho upang matiyak na walang mga pagkakamaling nagawa. Ginoo Johnston, tatapusin namin ang aming unang batch ng Sunstone sa loob ng 3 araw. Maaari tayong makakuha ng mas maraming Sunstones mula sa 6 na pangunahing lugar ng pagmimina kaysa sa nakuha mo mula sa Erudia kanina. Ngumisi si Riker. Dati kami ay may mga detalyadong plano kapag kami ay nagnakaw kay Erudia, ngunit tingnan mo kami ngayon, ang gumawa ng magmina ng Sunstones ng hayagan ng walang mga paghihigpit.
Maaari naming pagsamantalahan ang maraming sunstones gusto namin sa palabas hanggat. Natuwa si Bruce sa ulat, pagkatapos ay nagbilin, nga pala, naipadala ko na ang escort team. Siguraduhing ibalik ng ligtas ang mga sunstones. Huwag kang mag-alala, Bruce. Hindi lamang nakikilala ng sino man ang aming mga plano at ang aming kasalukuyang mga aktibidad, ngunit kahit na malaman nila, hindi sila maaaring kumilos ng mabilis upang pigilan kami sa pag-export ng mga mineral. Ngumisi si Riker. Tumanggaw si Bruce bilang pagsang-ayon. Tama ka. Hindi na mauunawaan ni Erudia ang kanilang malaking pagkakamali sa pagkakataong ito. Sina Riker at Jefferson ay kasalukuyang nasa 6 na pangunahing lugar ng pagmimina na kilala bilang Westford. Ang pag-unlad ng pagmimina ay nagpapatuloy sa maayos na paraan. Gayunpaman, nakaramdam si Jefferson ng panginginig sa kanyang gulugad habang mabilis na kumalat sa kanyang nervous system ang isang random na tingle ng takot. Hindi niya maiwasang maramdaman na parang may nagmasid sa kanya ng palihim. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2022. Hindi malinaw kung na-trauma lang si Jefferson kay Levi, o masyado siyang takot na bugbugin muli ng huli. Siya ay paranoid at pakiramdam niya ay kinakabahan siya sa tuwing may nakikita siyang kakaibang paggalaw sa paligid niya. Para siyang nagdedeliryo. Ngayon, nakaramdam ng pagkabalisa at lamig si Jefferson nang tumingin siya sa paligid at tanging kadiliman lang ang nakapaligid sa kanya. Nakuha ng kanyang nag-aalalang ekspresyon ang atensyon ng lahat. Anong mali? Nagtanong sila. Pakiramdam ko may nakatingin sa atin. Sinigurado mo bang lahat ng pag-iingat sa kaligtasan ay naisasagawa ng maayos? Galit na galit si Jefferson. Tumingin sa iyo. Alam kong na-trauma ka kay Levi. Ngayon takot ka pa sa dilim. Huwag kang mag-alala, Jefferson. Ipapadala ko ang mga tao natin para tingnan muli. Tiniyak ni Riker kay Jefferson at inutusan ang iba na siyasatin ang bakuran. Wala silang natuklasang mali sa paligid ng site. Nakita mo, sabi ko naman sa'yo okay lang. You're overthinking, sabi ni Riker, saka inutusan ang ilang lalaki na lumapit sa kanya. Dapat protektahan siya ng iilan sa inyo. Kasunod ng utos ni Riker, ang mga eksperto mula sa Lab of Gods ay nanatili ang kanilang mga mata kay Jefferson at hindi umalis sa kanyang tabi. Sa wakas ay nakapagpahinga na si Jefferson at nababayaan ang kanyang pag-iingat, kahit na ang pakiramdam ng pagmamasid ay hindi nawala. Ang isang may karanasang pag-iisip ay may pinakatumpak na intuition. Sa katunayan, nasa loob ng mining base si Levi para malaman kung ano talaga ang mga sunstone. Bago pumunta sa lugar, sinuri ni Levi ang lugar, ngunit hindi niya naramdaman ang isang dinamikong alon ng enerhiya na nakapalibot sa kanya sa zone. Bagamat may enerhiyang ibinubuga ng ibang mga materyales na mas kahanga-hanga kumpara sa enerhiya ng mga sunstone, may naramdaman pa ring mali kay Levi. Di nagtagal, natuklasan niya ang isang piraso ng kagamitan na naimbento ng Lab of Gods na maaaring maghiwalay ng mga alon ng enerhiya at maiwasan ang mga tagalabas na makita ang mga ito. Ipinaliwanag nito kung bakit maaari nilang minahan ang mga sunstone ng mapayapa, nang walang nakakapansin sa kanilang mga aktibidad. Napagtanto ni Levi na ang kagamitan ay ginamit upang manipulahin ang mga magnetic wave at harangan ang hindi matatag na enerhiya. At, maaari itong makaapekto sa mga martial artist at mga lalaking may superpower kung sinubukan nilang hadlangan ang proseso ng pagmimina. Pakiramdam ni Levi ay pinigilan ang kanyang kapangyarihan nang makapasok siya sa field. Hindi niya kailanman may lalabas ang kanyang buong potensyal sa ilalim ng epekto ng kagamitan. Ito ay nakakatakot. Napaka-advance na ba ng Lab of Gods? Hindi banggitin na ang kagamitan ay ginagamit lamang upang ihiwalay ang mga alon ng enerhiya. Kung gagawa sila ng mga armas gamit ang teknolohiyang ito, tiyak na ito ang kapahamakan sa atin. Naalarma si Levi sa nakakatakot na pagsulong ng Lab of Gods. Mukhang matatagalan bago ko matalo ang Lab of Gods. Kailangan kong maging matyaga at gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Nasulyapan lang ni Levi ang kasalukuyang kapangyarihan ng Lab of Gods. Kung ihahayag ng huli ang kanilang buong kakayahan, kahit si Levi ay matatakot. Sa sandaling ito, matagumpay na nakapasok si Levi sa lugar ng pagmimina. Boom! Naramdaman niya ang tindi ng enerhiya ng mga sunstone na nakapalibot sa buong site. Masyadong malakas ang sunstones. Nasaksihan din ni Levi ang hitsura ng mineral.
Ito ay isang transparent na kristal na nilagyan ng napakalaking enerhiya. Kung ang isa ay lalapit sa mga sunstone ng walang wastong mga hakbang sa kaligtasan, ang isa ay maaaring madurog sa pamamagitan ng malakas na enerhiya na ibinubuga ng mga bato. Kaya, ang mga tauhan sa lugar ay ganap na natatakpan ng protective gear upang maiwasan ang mga casualty. Lubos na natakot si Levi matapos masaksihan ang pambihirang lakas ng sunstones. Naunawaan niya kung gaano kapantay ang enerhiya ng ibang mineral. Ngunit bakit ang mga sunstone ay hindi natuklasan ng sinuman sa buong mundo noon? Ang dahilan sa likod nito ay simple, ang mga sunstone ay nakatago sa malalim na ilalim ng lupa, at karamihan sa mga bansa ay hindi kayang mag-drill hanggang doon upang maghanap ng mga palabas dahil wala silang kagamitan o bihasang tauhan upang suportahan ang pagkilos. Maliban doon, ang mga sunstones ay ibinalot sa loob ng isang makapal na pader ng isa pang mineral, at ang kanilang enerhiya ay naakit at inilagay sa loob ng core ng lupa upang makamit ang balanse. Sa makatuwid, imposibleng makita ang enerhiya sa lupa. Iyon ang dahilan kung bakit walang sino man maliban sa Lab of Gods ang nakatuklas ng mga sunstone. Ano ito? Si Levi ay muling natigilan sa pag-unlad ng Lab of Gods sa teknolohiya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2023. Sa sandaling ang mga sunstone ay minahan, ang kanilang enerhiya ay hindi nababawasan. Kung ang kasanayan ng mga manero o kagamitan ay hindi sapat na matured, ang pagkawala ng enerhiya sa sunstone ay magiging makabuluhan. Hindi banggitin na ang pagkalat ng enerhiya ay maaaring magdulot ng sakuna. Ang kagamitang ibinigay ng Lab of Gods, gayunpaman, ay nagawang bawasan ang antas ng pagkawala ng enerhiya ng halos sa zero. Ito ay kahanga-hanga, ngunit nakakatakot. Ang panghuling kagamitan na ginamit sa pag-imbak ng mga sunstone ay ang pinaka-nakakatakot sa kanilang lahat, dahil maaari nitong mapanatili ang enerhiya ng mga sunstone ng lubusan. Quote, nakakatakot talaga ang Lab of Gods. Pagkatapos ng isang gabi ng pagmamasid sa proseso ng pagmimina, nagkaroon si Levi ng malinaw na pangitain sa mga pamamaraan, kabilang ang imbakan at transportasyon ng mga sunstone. Ngayon, ang kailangan lang nilang gawin ay maghintay na magsisimula ang transportasyon sa loob ng 3 araw. Sa kabilang banda, si Zoe ay nagsanay ng masinsinan at lumakas. Sa katunayan, nakuha pa niya ang kakayahan upang mailabas ang kanyang mga kakayahan. Pumirma ng kontrata ang Cryptic Stream Corporation sa 4 Airs. Mukhang may pinaplano sila dahil lahat ng sangkot ay isang malaking shot sa kumpanya. Pinasali pa nila si Jefferson. Naaalala ko na si Jefferson na nagpaalam sa Lab of Gods tungkol sa pagkakaroon ni Levi sa Golden Port Island. Isa rin siya sa mga mamamatay tao na pumatay kay Levi. Oo, siya talaga. Tinatalakay ni Winona ang mga bagay na may kaugnayan sa Cryptic Stream Corporation kasama si Mia. Narinig ni Zoe na kara-rating lang ang kanilang usapan. Narito sa Erodia ang pumatay kay Levi. Tanong ni Zoe. Tumanggaw si Winona at sinabing, "You could say that." Pagkatapos ng lahat, ang Cryptic Stream Corporation ay responsable din sa nangyari kay Levi. Tumigil si Winona at may napagtanto. Mabilis niyang hinikayat, "Zoe, dapat manatiling kalmado. Hindi ngayon ang pinakamagandang panahon para mag-higanti." Tumanggaw si Zoe. "Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko." Hindi lamang siya nagpaplanong kumilos laban sa Cryptic Stream Corporation, ngunit naglalayon din siyang lipulin ang Lab of Gods. Quote, ang mga nakaraang araw ay puro pahirap, lalo na kay Bruce at sa kanyang mga tauhan. Hindi mapakali si Bruce hanggang sa makita niya ng personal ang mga sunstone. Kaya naman, isinatabi niya ang lahat ng kanyang trabaho para subaybayan ang pag-unlad ng pagmimina ng mga mineral sa loob ng 2 araw. Sa loob ng 2 araw na iyon, ang lahat ng puwersa sa Erodia, kabilang ang mga Dragonites at the Cardinal Hall, ay inalertuhan ng mga operasyon ng Cryptic Stream Corporation at nagsimula ng isang survey tungkol sa bagay na ito. Sa kabilang banda, lubos na naunawaan ng mga pamilya ng 4 na tagapagmana ang agenda ng pinakabagong pagkuha ng Cryptic Stream Corporation ng mga lupain, na kung saan ay ang pagmimina ng mga bagong yaman. Sinimulan ng organisasyon ang pagmimina ng mga sunstone nang hindi sila nakikibahagi sa mga aktibidad. Hindi man ito ang kanilang napagkasundoan noon pa man, ngunit hindi tumutol ang mga pamilya.
Malaya ang Cryptextreme Corporation na gawin ang anumang gusto nilang hanggat ang apat na tagapagmana ay nananatiling kanilang mga ambasador at maaaring magpatuloy sa pagbabahagi ng kaluwalhatian ng organisasyon. Ang Cardinal Hall, sa kabilang banda, ang unang nakakuha ng hangin sa mga plano ng Cryptextreme Corporation. Sa kung ano ang natuklasan nila na ang korporasyon ay nagmina ng mga likas sa 6 na piraso ng lupa. Bagamat hindi sila sigurado sa mga detalye, tiwala sila na ang tunay na layunin ay malalantad sa lalong madaling panahon, kahit na hindi sila maaaring gumawa ng anumang aksyon laban sa kumpanya. Kuwait, di nagtagal, 3 araw na ang lumipas. Sa buong 3 araw na ito, sina Bruce, Riker, at ang iba pang crew ay hindi na nagkaroon ng oras para matulog ng isang klase. Ang unang batch ng Sunstones ay minahan. Dahil sa sobrang pagod, si Jefferson at ang 4 na tagapagmana ay nakatitig sa ibang direksyon. Ginoo, Jefferson, ipagdiwang natin ang ating tagumpay pagkatapos nating dalhin ang mga bato. Tuwang-tuwang mungkahi ni Roscoe, kung saan masayang sumang-ayon si Jefferson. Nakaramdam sila ng pagkabalisa mula nang dumating sila sa Erudia para pangasiwaan ang pamamaraan ng pagmimina. Isinakripisyo pa nila ang kanilang libangan para masubaybayan lang ang pag-usad ng misyon. Natural, ang mga tripulante ay kailangang magpahinga pagkatapos tapusin ang kanilang mga gawain. Di nagtagal, dumating ang pangkat ng transportasyon sa 6 na pangunahing lugar ng pagmimina. Isinakay nila ang lahat ng Sunstone sa sasakyang pangtransportasyon at ganap na naghanda para sa kargamento na pabalik sa Zarain. Nagtipon sa daungan ang mga miyembro ng pangkat ng transportasyon. Bagamat natitiyak ni Bruce na walang sino man sa Erudia ang mga ngahas na guluhin ang kanilang pag-unlad, inayos pa rin niya ang ilan sa mga pinakamahusay na tao na mag-escort sa mga mineral. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2024. Sinuri at tinansya ni Bruce na ipapadala rin ng Cardinal Hall ang kanilang mga tauhan upang lihim na samahan ang kanilang proseso ng transportasyon. Kung tutuusin, ang Cardinal Hall ay mapapahiya sa harap ng buong mundo kung may nangyayaring mali sa loob ng lugar na nasa ilalim ng kanilang pamamahala. Mahalaga rin ang reputasyon ni Erudia. Napunta ang lahat ayon sa interpretasyon ni Bruce sa sitwasyon. Ipinadala ng Cardinal Hall ang kanilang mga tauhan upang bantayan ang mga pangkat ng transportasyon upang matiyak ang kanilang kaligtasan sa Erudia. Ang imahe ng Erudia at the Cardinal Hall ay pinakamahalaga. Matagumpay na nailipat ng pangkat ng transportasyon ang mga bato mula sa 6 na pangunahing lugar ng pagmimina patungo sa daungan. Sa buong paglalakbay nila sa daungan, walang nakikialam, at wala silang nakasalubong kahit isang sinok. Ang lahat ay umuunlad ng maayos, tulad ng inaasahan ni Bruce. Sina Riker, Jefferson, at ang iba pa ay nag-escort sa mga Sunstones hanggang sa daungan at nanatiling nakalock ang kanilang mga mata sa mga Sunstones nang sila ay ikinakarga sa barko. Nang mailipat na ang lahat ng Sunstones sa barko, nakahinga sila ng maluwag. Naniniwala sila na ligtas sila sa lahat ng dakot umalis sila sa Erudia. Ginoo, Johnston, natapos na ang misyon. Kailangan mo lang maghintay at tanggapin ang mga Sunstones sa iyong dulo. Iniulat ni Riker ang pag-unlad kay Bruce sa pamamagitan ng isang tawag. Kumpiyansa ang sagot ni Bruce, nasa Erudia ang aming pangunahing alalahanin. Sa sandaling makalabas tayo kay Erudia, sino ang maglalakas loob na mahawakan ang mga ari-arian ng Lab of Gods? Hindi lahat ng usapan. Ang impluwensya ng katayuan ni Zarain bilang isang Panginoon at ang nakakatakot na kapangyarihan na pinigil ng Lab of Gods ay nakababahala sa publiko, pagkatapos ng lahat. Ang Lab of Gods ay isang organisasyon na may mahusay na reputasyon at impluwensya, kaya sino ang magkakaroon ng lakas ng loob na labanan sila maliban kay Levi at ilang mas malalakas na puwersa mula sa Erudia. Iyon ang dahilan kung bakit tiwala si Bruce sa kaligtasan ng transport team sa sandaling umalis sila sa compound ni Erudia at makarating sa international waters. Walang maglalakas loob na hawakan ang kanilang mga ari-arian. Bukod dito, maraming mahuhusay na escort sa escort team. Ang lahat ay magiging ligtas. Ginoo, Wilkins, ipagdiriwang ko ang pagtatapos ng misyon kasama ang kanilang kaibigan. Masayang sabi ni Jefferson. Nabawi niya ang kanyang kumpiyansa pagkatapos magawa ang misyon, at ang trauma na dulot ni Levi ay unti-unting nawala. Walang problema. Ang pagkumpleto ng unang batch ng Sunstone ay nangyari ng isang engranding pagdiriwang.
Maingat na tumawa si Riker. Kuwit, bumusina. Kasunod ng busina na nakakatusok sa tainga, tumulak ang barkong pangtransportasyon at umalis sa daungan, at kalaunan ay umalis sa Erudia. Lahat tama. Oras na para kumilos. Kung paanong ang lahat ng nasa barko ay nag-iisip na sila ay patuloy na naglalakad, isang boses ang pumutol. Hindi kailanman hinayaan ni Levi na maalis ang kanyang atensyon mula sa mga sunstones, kaya paano niya mapapayagan ang mga mineral na may export mula sa Erudia ng ganoon kadali. Dahil ang pag-atake sa barko habang ito ay nasa loob pa ng mga hangganan ng Erudia ay nagdudulot ng malaking pinsala sa reputasyon ni Erudia, binalak lang ni Levi na hampasin sa sandaling umalis ang barko sa hangganan. Makalipas ang ilang oras, dumating na ang barko sa internasyonal na karagatan. Sa puntong iyon, pinabayaan na ng escort team ang kanilang mga bantay. Ang sinumang maglakas loob na maglagay ng mga kamay sa mga sunstone ay mahaharap sa malubhang kahihinatnan. Ang pinagsanib na puwersa mula sa Cryptic Stream Corporation, ang Lab of Gods, at ang buong Zarain ay magiging kalaban ng mga mangangahas na guluhin ang ating pag-unlad. Walang sino man ang nangahas na kumuha ng kanilang mga kamay sa mga sunstones pagkatapos maitatag ang internasyonal na anunsyo. Tumutulong pa nga ang ilang tao sa pag-alis sa mga balakid na maaari nilang harapin sa dagat, tulad ng pag-aalis ng mga pirata at iba pang banta. Sa sasakyang pangtransportasyon, sinimulan na ng mga tripulante na ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Umiinom sila o nagsasayawan sa buong biyahe. Nanatiling masaya at payapa ang kapaligiran. Ito na marahil ang pinakamalaking misyon na naitalaga sa kanila. Hindi lamang iyon, ngunit nanatili rin silang mataas na profile sa buong transportasyon, ngunit walang sapat na lakas ng loob na salakayin sila. Lubhang nakakarelax sila, kaya't ang kapitan, si Marcus, at ang commander ng escort team, si Van Dersen, ay magkasamang nakikisaya sa alak sa cabin. Ako ay lubos na nag-aalala na maaaring magkamali bago tumuntong sa barkong ito. Sa palagay ko ang aking pag-aalala ay hindi kailangan. Na-trauma si Marcus sa mga pagnanakaw na ilang beses na niyang pinagdaanan. Ngumiti si Van Dersen at tiniyak kay Marcus na magiging maayos na sila. Sino ba ang may lakas ng loob na manakawan sa atin? Maliban na lang kung may death wish sila, kung hindi, walang maglalakas loob na hamanin tayo. Whoosh! Bam! Kuwit! Sa sandaling ito, isang flare ang kinunan sa kalangitan at sinindihan ang bawat sulok ng barko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Ang pagbabalik ng Diyos ng Digmaan Kabanata 2025. Napatulala sina Marcus at Van Dersen sa kaguluhan na kanilang nasaksihan. Goodness gracious! Gusto na bang mamatay ng mga taong ito? Bulalas nila. Boom! Boom! Kuwit! Mula sa ibaba, isang pulutong ng mga madilim na anino ang lumukso sa barko, pagkatapos ang barko ay napapalibutan ng isang maliit na hukbo ng mga bangka. May umaatake sa atin. Dapat nating protektahan ang mga sunstone sa lahat ng paraan. Inipon ni Van Dersen ang mga alas upang maghanda para sa depensa. Gayunpaman, sa sandaling lumabas si Van Dersen sa kanyang cabin, napansin niya ang isang lalaki na nakatayo sa hulihan ng barko. Habang nasa likod niya ang mga kamay, nakatayo pa rin ang lalaki habang tinatanaw ang pagkawasak na idinulot niya sa barko na para bang isa siyang Diyos. Wakasan mo sila. Walang sino man ang kukuha ng anumang pag-aari ni Erudia. Sa pagtatapos ng utos ni Levi, nagsimula ang massacre. Kuwit. Ang Lab of Gods ay medyo hindi nababagabag sa escort ng mga sunstones dahil inakala nilang walang maglalakas loob na sumalungat sa kanila. Kaya, kaunting mga settlement lamang ang inayos para sa escort team. Sa kasamaang palad, kailangan lang nilang harapin si Levi. Mabilis na nalipol ang mga kaaway ni Levi. Itinuring pa niya ang labanan bilang isang lugar ng pagsasanay para sa Asher Dragon at sa kanyang koponan. Magmadali at ilipat ang lahat ng mga sunstones. Tandaan na ilipat sila sa aming itinalagang lokasyon at huwag mag-iwan ng mga landas. Nakumpleto ang misyon sa loob ng 3 minuto salamat sa mga tumpak na utos ni Levi at sa kahusayan ng Asher Dragon at ng kanyang koponan. Walang nakaligtas kasunod ng pag-atake, at matagumpay na nakuha ang mga sunstone. Ang lahat ay nangyari nang napakabilis na ang mga tao sa barko ay hindi makapagpadala ng mga signal ng SOS. Para silang tahimik na naglaho sa manipis na hangin.
Hindi na inayos ni Levi na maibalik kay Erudia ang mga Sunstones dahil baka malantad ang motibo nila kapag nakatutok na ang tingin ng lahat kay Erudia. Nanatili si Levi sa pinakamataas na punto sa buong misyon, pinagmamasdan ang lahat ng nahuhulog sa lugar. Bruce Johnston, pastahan ko ang pangalan ko na hindi mo na maibabalik kahit isang piraso ng Sunstone pabalik sa Zarain mula sa Erudia. Ngumisi siya bago naglaho sa dilim. Samantala, pumunta si Jefferson at ang 4R sa isang nightclub para magpahinga. Ginugol din ni Riker ang kanyang gabi sa hapunan kasama ang dalawang magagandang babae, ganap na nakakalimutan ang tungkol sa kanyang mga alalahanin. Hindi man lang sila nag-abalang tingnan ang pag-usad ng transportasyon at tanging mga papuri lang ni Bruce ang hinintay nila. Si Bruce mismo ay kumikilos sa parehong nakaka-relax na paraan. Ilang oras na ang nakalipas, maingat pa rin niyang binabantayan ang kinaroroonan ng transport ship. Unti-unti niyang binitawan ang kanyang bantay at hindi gaanong pinansin. Ito, natitiyak niyang walang sino man sa mundo ang maglalakas loob na hamanin ang pagtanggap at magpatong ng kamay sa kanilang barko. Sa isiping iyon, si Bruce ay nakatulog ng mahimbing. Naniniwala ako na darating ang transport ship sa destinasyon nito pagkagising ko. Matapos ang isang pinalawig na tagal ng pagsisiyasat, ang mga puwersa sa Erudia, partikular na ang The Cardinal Hall at Dragonites, ay sa wakas ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay tungkol sa mga Sunstone. Hindi lang iyon, ngunit nagkaroon din sila ng mas malinaw na pananaw tungkol kay Bruce at ng Love of Gods, dirty scheme na target nila ang Erudia dahil sa masaganang tingnan ng Sunstone nito. Dati, ipinatawag ni Bruce ang kanyang mga tauhan upang ihatid ang mga Sunstone mula kay Erudia pagkatapos ng araw ni Levi. Sa huli na para sa mga puwersa ni Erudia na pigilan ang Cryptextreme Corporation mula sa pagmimina ng mga Sunstone. Ang 6 na lupain na may pinakamaraming Sunstone sa minahan ay legal na ngayon na pagmamay-ari ng Cryptextreme Corporation, kaya walang puwersa ang makakapidyo sa kanila at mapapanood lamang ang kanilang karibal na malayang nagsasamantala sa mga mineral. Ang mga puwersa ay napuno ng panghihinayang. Kung naging mas alerto lang sana sila sa sitwasyon. Gayunpaman, masyado silang nakatutok sa mga aksyon ni Levi para mapansin ang mga plano ng Cryptextreme Corporation. Alam na alam nila noon pa man ay nag-iisang pinuno si Levi sa larangang ito. Kung matagumpay na pinagsamantalahan ng Love of Gods ang mga Sunstones, ito ay magiging seryosong banta hindi lamang kay Erudia kundi pati na rin sa buong mundo. Ang Cardinal Hall ay nabigla. Kuwit, lumipas ang gabi ng tahimik. Kinaumagahan, nagising si Bruce at pagkatapos niyang mag-freshen up, tinanong niya ang kanyang subordinate, by the way, nasaan ang transport ship sa kasalukuyan? Dapat itong makarating sa destinasyon nito sa loob ng 1 oras, ayon sa tinansyang oras ng pagdating. Guro, wala po kaming komunikasyon sa barko, pero sigurado kami na lalapag na ito sa loob ng 1 oras. Huwag kang mag-alala, panatag ang loob sa kanya ng nasasakupan. Si Bruce ay hindi nag-abala at casual na nag-almusal, iniisip na ang barko ay malamang na naruroon sa oras na natapos niya ang kanyang pagkain. 1 oras ang lumipas sa isang kisap mata, ngunit ang barkong pangtransportasyon ay wala pa ring nakikita sa itinalagang daan nito. Ano ang nangyayari? Nagdilim ang mukha ni Bruce nang mabilis niyang itinuro, makipag-ugnayan kay Marcus ngayon din. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2026, mukhang nababalisa si Bruce sa ilang kadahilanan. Naiintindihan. Agad na kinontak ng kanyang subordinate si Marcus ngunit wala itong nakuhang sagot dahil walang signal. Ang mas nakakatakot ay ang barko ay tila naglaho sa manipis na hangin. Ginoo, Johnston, mayroon kaming masamang balita. Nawala ang Golden Warship. Hindi tayo maaaring makipag-ugnayan sa sino man sa barko. Nagulat si Bruce at ang iba pa nang marinig ang balita. Ano? Ang Golden Warship ay nawala. Paano ito mangyayari? Bakas sa mukha ni Bruce ang hindi makapaniwala. May naglakas loob bang maglagay ng daliri sa mga Sunstones? Ayon sa impormasyong nakalap namin ngayon, wala na sa amin ang The Golden Warship simula kagabi. Gayunpaman, walang sino man ang nag-iisip na ito ay isang malaking bagay at ang problema ay naiwan ng walang pansin. Kagabi, malapit nang sumabog si Bruce. Kagabi, akala niya ay maayos na ang lahat ayon sa kanyang plano. Tiyak na hindi niya inaasahan ang mga bagay na magkakamali.
Sumulat si Bruce, maaari ka bang makipag-ugnayan sa The Golden Warship ngayon? Paano si Marcus? Umiling ang kanyang nasasakupan. Hindi pwede. Sinubukan na namin ang lahat ngunit walang silbi. Nawala ang Golden Warship. Utos muli ni Bruce, I trace ang mga chips sa Van Dersen at sa katawan ng iba at ipaalam sa akin ang lokasyon. Opo, Ginoo. Para dyan, kailangan naming magkaroon ng pahintulot para ma-access ang impormasyon. Eto na ang pinakabagong balita, sir. Si Van Dersen at ang iba pa sa escort team ay patay na. Nakadeactivate ang chips nila. Ang escort team ay binubuo ng 20 mandirigma mula sa Lab of Gods. Bawat isa sa kanila ay may nakapasok na chip sa kanilang katawan. Ngayong na-deactivate na ang mga chips, maaari lamang itong mga hulugan na patay na silang lahat. Pakiramdam ni Bruce ay para siyang tinamaan ng kidlat. Siya ay lubos na napatulala sa katotohanan na ang bawat elite na miyembro ng escort team ay namatay. Nangangahulugan ito na ganap na nabura ang The Golden Warship. Ang mga Sunstone ay malamang na nawawala rin. WHO. Sino ang maglakas loob na manggulo sa Lab of Gods? Galit na sigaw ni Bruce. Sa kabila ng paglampas nito sa pinakamataas na lugar, ang Erudia, ang barko ay inatake sa lugar kung saan inakala ni Bruce na pinakaligtas. WHO. Sino sa Earth ito? How dare nitong baliwalain ang aming anunsyo at guluhin ang mga gamit ng Lab of Gods? Hanapin ang Golden Warship. Kahit nasira, kailangan nating hanapin. Agad na nagpadala si Bruce ng 12 ng sasakyang panghimpapawid upang sumali sa paghahanap para sa The Golden Warship. Makalipas ang 1 oras, nagbalik ang mga nasasakupan ni Bruce na natagpuan na nila ang The Golden Warship sa gitna ng dagat. Malubhang nawasak ang barko at walang nakaligtas. Nawala na rin ang lahat ng Sunstones. Ito ay tinatayang nangyari 7 oras na ang nakalipas. Naramdaman ang pagbuhos ng dugo sa kanyang utak, napaatras si Bruce at halos mawalan ng malay. May isang taong may lakas ng loob na nakawin ang mga Sunstones. Not to mention the loss they had to bear because it was a large haul. Sino? Sino ito? Alamin kung sino ito. Parang nabaliw si Bruce. Ginoo. Johnston, sa tingin mo ba si Erudia ang nasa likod nito? May nagtanong. Kung buhay pa si Levi, dapat si Erudia iyon, pero ngayong patay na si Levi, imposible iyon. Matagal ko na silang kilala para maintindihan na masyado nilang pinapahalagahan ang kanilang reputasyon para gawin ang mga ganoong bagay. Kung nahihirapan kang maniwala na maaari tayong magpadala ng isang tao na maghanap para sa mga Sunstone sa Erudia, I can guarantee na wala kang makikita doon, confident na sagot ni Bruce. Ipagpapatuloy ba natin ang paghahanap ng bulag? Tanong ng iba. Oo, gawin mo ang lahat para mahanap ang Sunstones. May tumawag sa akin kay Riker. Utos ni Bruce. Nakahiga si Riker sa isang kama na may 2 babaeng nakayakap sa magkabilang gilid. Napakasaya niya nang tumunog ang telepono. Pagmumura sa taong tumawag, umasa si Riker na kaya niyang bugbugin kung sino man iyon. Sino yan? Baliw ka ba? Madaling araw na. Ang boses mula sa telepono ang nagudyok kay Riker na umupo ng tuwid. Ano? Nawawala lahat ng Sunstones. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2027. Halos mahimatay si Riker sa gulat. Paano mangyayari ito? Sino ang may lakas ng loob na gawin ito? Hindi namin alam kung sino ang nasa likod nito. Makinig ka sa akin ng mabuti, Riker. Kailangan mong panatilihin ang pagmimina ng mabilis hanggat maaari. Nauubos ang oras. Bantayan ang mga manero at siguraduhing walang mali. Paulit-ulit na paalala ni Bruce kay Riker. Agad na nagsuot ng damit si Riker at sinabi kay Jefferson at sa 4Rs ang balita. Bagamat magdamag silang nagpi-party at hindi gaanong nakatulog, nakakatakot ang balitang iyon kaya nagising sila. Alam ng 4Rs kung ano ang dinadala kagabi. Nasa panig sila ng Cryptex Stream Corporation sa mga tuntunin ng mga interes. Nakababahala sa kanila ang balita ng pagkawala ng mga Sunstone. Kumilos ka at bantayan ang mga manero. Utos ni Riker. Nang matanggap ang mga utos ni Bruce, pumunta sila upang pangasiwaan ang proseso ng pagmimina ng sabay-sabay dahil hindi nila maaaring ipagsapalaran na mawala muli ang pangalawang batch ng mga Sunstone. Ginagamit ni Bruce ang bawat isa na mayroon siya upang siyasatin ang pagkawala ng mga Sunstones,
inutusan din niya ang kanyang mga nasasakupan na pigilan ang pagkalat ng balita. Hindi nila maaaring ipagsapalaran ang lahat na malaman ang tungkol sa mga Sunstone dahil ito ang pangunahing sikreto ng Lab of Gods. Higit pa rito, kakaunti lamang ang nakakaalam tungkol sa mga Sunstone. Sa kasamaang palad, may nagbahagi ng balita sa Dark Web. Isang batch ng Sunstones na minana ng Cryptex Stream Corporation mula sa Lab of Gods ang ninakaw ng isang misteryosong organisasyon. Nagkagulo ang buong mundo nang malik ang impormasyon. Ano ang Sunstones? Anong uri ng mahiwagang organisasyon ang nangahas na magnakaw ng isang bagay mula sa Lab of Gods? Hindi nagtagal, alam ng netizens na ang Sunstones ay isang uri ng energy material na natuklasan ng Lab of Gods. Ito ay isang material na naglalaman ng pinakamataas na antas ng enerhiya hanggang sa kasalukuyan. Ang pinagmumula ng enerhiya ng Lab of Gods ay ang mga Sunstone sa lahat ng mga taon na iyon. Ang nakakagulat na paghahayag na ito ay naging sanhi ng pagkalat ng ilang tao ng mga tsismis tungkol sa Lab of Gods bilang isang masasamang organisasyon at kung paano ito nasa likod ng pagkamatay ni Levi at ng ilang iba pang mga tao. Hindi nagtagal, ipinagdiwang ng lahat ang pagnanakaw ng mga Sunstone habang hinahangaan ang kapangahasan ng mga misteryosong puwersa. Bukod kay Levi, ang mahiwagang puwersang ito ay ang tanging naglakas loob na lumaban sa Lab of Gods. Naglalaro sila ng apoy. Lahat, kabilang si Bruce at ang Lab of Gods, ay nagtataka kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Ang pagkawala ng mga Sunstone ay nawala na ang Lab of Gods ay ang kanilang kinabukasan. Paano aasahan ng sino man na sila ay kalmado? Dapat ang mga tao sa Erudia ang pinakamasaya sa lahat kapag narinig nila ang balita ng Sunstones. Ang Cardinal Hall at ang mga Dragonites ay dati nang nagsisisi sa ginawang pagmimina ng Lab of Gods sa Erudia at wala silang magawa para pigilan ito, ngunit pagkatapos ay dumating ang balita ng pagkawala ng mga Sunstones. Nasa ibabaw sila ng buwan. Matapos ang mahabang paghihintay, wala pa ring nakitang clue ang mga nasasakupan ni Bruce. Ang sinumang nagnakaw ng mga Sunstone ay hindi nag-iwan ng anumang bakas, na ginagawang imposibleng hanapin ang kanilang kinaroroonan. Samantala, hindi rin masubaybayan ang mga Sunstone. Ang isang malaking batch ng Sunstones ay magkakaroon ng abnormal na mataas na antas ng enerhiya na madaling matukoy ng mga energy wave detector, ngunit ang mga Sunstone ay hindi pa matatagpuan. Walang kahit isang maliit na spike ng pagbabago-bago ng enerhiya sa Erudia. Sa pag-iisip kung sino kaya ito, si Bruce ay lalong nagagalit sa sandaling iyon. Maging ang Cardinal Hall ay curious sa pagkakakilanlan ng magnanakaw. Ano ang gagawin natin ngayon, Mr. Johnston? Tanong ng mga kampa ni Bruce. Bumulong si Bruce, isa na lang ang natitira. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2028. Ano ito? Napalingon ang lahat kay Bruce at tinitigan siya. Seryoso ang mukha ni Bruce. Sa ngayon, ang magagawa lang natin ay hintayin silang umatake ulit. Wala kaming anumang lead sa kasalukuyan at kami ay darating lamang sa isang dead end kung kami ay patuloy na naghahanap. Kung sino man ang nasa likod ng lahat ng ito ay dapat na napakalakas upang hindi mag-iwan ng landas. Siyempre, kung kaya nilang nakawin ang Sunstone sa ilalim mismo ng ating ilong nang hindi tayo inaalerto, dapat ay napakahusay nila, pagsang-ayon ng iba. Ipinagpatuloy ni Bruce, maliban kung hahanapin natin ang sulok ng mundo, na wala tayong bawat pag-aayos para gawin iyon, imposibleng mabawi ang mga Sunstones. Ang magagawa lang natin ngayon ay hintayin silang magpakita ng kanilang sarili at kunin ang mga landas na iniiwan nila. Huminto para tumahimik. Nagpatuloy si Bruce, inayos ko na si Riker na magmina ng susunod na batch ng Sunstones. Mahigpit naming babantayan ang transportasyon pagkaraan ng isang araw at magtatakda kami ng mga bitay sa daan. Tingnan natin kung may lakas pa silang loob na magnakaw sa atin. Sumang-ayon ang lahat sa plano ni Bruce. Mahusay na plano. Tingnan natin kung magnanakaw na naman sila sa atin. Kapag inilantad nila ang kanilang sarili, sisirain natin sila. Sige. Maghanda na ang lahat para bukas. Tingnan natin kung sino ang bastos na ito. Nakakunot ang noo, iniba ni Bruce ang usapan. Gayunpaman, may posibilidad na minsan lang nila gustong makita ang mga Sunstone. Pagkatapos ng lahat, ang kabuoang enerhiya mula sa mga Sunstone ay sapat na para sa isang buhay para sa karamihan ng mga tao. Kung ganoon,
Baka hindi na natin sila mahuli ng masama. Natahimik ang lahat sa pag-iisip ng posibilidad. Malalaman natin kung gusto nilang pigilan ang mga Sunstone na umalis sa Erudia o gusto nilang makuha ang mga Sunstone para sa kanilang sarili bukas. Sana ito ang unang kaso. Ngumisi si Bruce. Pagkatapos ng masusing pagpaplano, tiniyak ni Bruce na mayroon siyang mas malakas na escort team at mas mahusay na kagamitan. Tiniyak niya na ang mga detector ay nakaset up sa ruta ng transportasyon at gumamit ng mga teknolohikal na advanced na drone. Kapag may nakitang problema, hindi aabutin ng higit sa ilang minuto bago dumating ang mga backup na puwersa. Sa pagkakataong ito, inutusan ni Bruce si Riker na isang araw lang ang minahan dahil sapat na ito para masakit sa magnanakaw. Sa araw na iyon, ang buong mundo ay nakatutok sa Lab of Gods. Pinagtatawanan sila ng lahat dahil hindi nila moari ang mga misteryosong puwersa. Malinaw na gustong makita ni Bruce ang mahiwagang puwersa sa pamamagitan ng patuloy na pagmimina ng mga Sunstone. Nahulaan din ni Levi ang plano ni Bruce. Mabilis at tumpak ang Phoenix bilang intel ni Levi. Boss, sigurado akong bitag ang transportasyon ni Bruce. Siguradong naglagay na sila ng mga bitag para sa atin. I suggest na sumuko na tayo this time. Dahil isang araw lang silang nagmina, bale wala ang dami ng Sunstones. May ilan pang tumunog. Napatingin si Levi sa kanila. Hindi ba't nanumpa ako na hindi ko sila hahayaang maghatid ng kahit isang Sunstone palabas ng Erudia? Oo, tumanggo ang mga kampa ni Levi. Kung gayon, kailangan nating ituloy ang ating plano. Kahit kalahating piraso lang ng Sunstone, kukunin ko na sa kanila. Ang lahat ay namangha sa determinasyon ni Levi. Naiintindihan mo, boss, gagawin namin ang sinabi mo. Di nagtagal, lumipas ang isang araw. Matapos ay load ang mga Sunstones, dinala ni Riker ang mga kalakal mula sa 6 na pangunahing lugar ng pagmimina patungo sa daungan. Sa pagkakataong ito, mas malakas ang escort team at mas maraming barko. Ang plano ni Bruce ay paghiwalayin ang mga Sunstone at ikarga ang mga ito sa ibang barko. Busina. Sa pag-alis ng pangkat ng transportasyon, ang lahat ay lalong nababalisa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2029. Ang buong mundo ay nanunood upang makita kung ang mahiwagang puwersa ay muling tatama. Ang lahat sa Erudia ay umaasa sa mahiwagang puwersa na hamarang sa mga Sunstones dahil ayaw nilang maaga ng iba ang kanilang mga yaman, ngunit si Bruce ang higit na nananabik sa paglitaw ng mga misteryosong puwersa upang mahuli niya ito minsan at para sa lahat. Talagang tuso si Bruce. Sa halip na ganap na bantayan ang mga barko, sinadya niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na mag-iwan ng ilang lugar para salakayin sila ng misteryosong puwersa. Kung masyadong malakas ang kanilang depensa, baka hindi tumama ang mga misteryosong puwersa at mabaygo ang plano. Sa sandaling sinubukan nilang nakawin ang mga Sunstones, maaari nilang samantalahin ang pagkakataon at mahuli ang mga magnanakaw. Sa kabilang banda, nakatanggap si Levi ng balita na nagsimula na ang transport team sa kanilang paglalakbay. Sige, simulan na natin. Utos niya. Sa tingin ko ay hindi pa rin magandang ideya iyon, boss. Tambangan tayo kung mag-strike tayo. Ang iilan sa mga nasasakupan ni Levi ay hindi sumang-ayon sa plano ni Levi dahil akala nila ay mahuhuli sila. Tumawa si Levi. Sa tingin mo ba hindi ko napag-isipang mabuti ito? Kapag sinimulan namin ang aming misyon, wala nang babalikan. Lalo lang itong mahihirapan, at handa na ako para doon. Sige, makatitiyak tayo. Ito ay kapag ipinakita natin sa kanila kung ano ang kaya natin. Napangiti si Levi ng may kumpiyansa. Samantala, ang mga miyembro ng transport team ay hindi umiinom at nagsasaya ng dati. Sa takot na baka mawalan sila ng buhay, lahat ay nakabantay at naghintay sa mahiwagang puwersa na sumalakay. Si Bruce ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa pangkat ng transportasyon sa daan. Bawat segundong lumipas ay masakit para kay Bruce at sa kanyang mga tauhan. 1 oras, 2 oras. Lumipas ang 7 oras, ngunit walang lumitaw. Nagsimulang magpanik ang lahat at naisip na nagpa siya ang mahiwagang puwersa na huwag magpakita. Maging si Bruce ay nagsimulang mag-alinlangan. Hindi ba sila darating? Posible bang gusto lang nila ang mga hitsura ng enerhiya sa halip na pigilan ang mga Sunstone na umalis sa Erudia? Terra, mga magnanakaw, ito lang ang pagkakataon ko na mahanap ka.
Nagsimulang magpanik si Bruce. Sa kaibuturan niya, umaasa siyang muli silang aatakehin ng mga misteryosong mananakawan. Sige. Transport team. Magpakita ka, magnanakaw. Nagdasal si Bruce. Lumipas ang 8 oras, ngunit walang nangyari. Walang nakitang abnormal na aktibidad ang mga istasyon ng pagsubaybay na itinakda ni Bruce sa ruta ng pagpapadala. Ang mga tao sa Erodia, na ayaw na kunin ng Lab of Gods ang mga Sunstones, ay nagsimulang mawalan ng pag-asa dahil hindi pa nagpapakita ng mga mahiwagang mananakawan. Baka hindi na sila magpakita. Higit pa rito, magiging handgal sila sa pag-atake kapag nag-set up si Bruce ng napakaraming bitag. Ang mga tao sa Erodia ay nakamasid lamang at walang nagawa habang kinukuha ang mga Sunstone. Simpleng pagnanakaw lang ba? Nagsimulang maghinala si Bruce. Kahit na gusto nilang magnakaw sa amin, duda ako na mayroon silang lakas ng loob na gawin iyon, Mr. Johnston. Alam ng lahat na nag-set up ka ng mga bitag. Maliban kung ang kanilang layunin ay pigilan tayo sa pagkuha ng mga Sunstones, sino ang maglalakas loob na umatake sa ilalim ng gayong mga kondisyon? Hindi ko akalain na kahit sino sa mundong ito ay gagawin yan. Oo, tama ka. Ang pinakamalamang na tao sa likod nito ay isang taga-Erodia, ngunit hindi sila maglalakas loob na subukan ito. Kung ganoon, matatanggap lang namin na natalo kami sa unang batch ng Sunstones. Namayani ang katahimikan. Hindi malaking bagay ang mawalan ng isang batch ng Sunstones. Ang Lab of Gods ay hindi dapat ikahiya. Nang tuluyang sumuko si Bruce, may biglang sumigaw, "Nako!" Sa sandaling iyon, dumating ang masamang balita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2030. Nagulat ang lahat sa biglaang balita. Si Bruce naman ay biglang tumayo. Anong nangyari? Tanong ni Bruce sa malakas na boses. Ginoo, Johnston, nawalan lang kami ng signal mula sa 0.18 monitoring station, isang tao sa control room ang nagpaalam sa balita. Ano? May bumalik sa akin kung ano ang nangyayari. Sa sandaling iyon, agad na nagkaroon ng masamang premonition si Bruce. Hindi. Nawalan din kami ng signal mula sa 0.19 monitoring station. Wala na ang signal ng istasyon ng pagsubaybay sa 0.20. Natalo rin tayo sa 0.17. Wala na ang 0.16. Wala na rin ang 0.15 at 0.14. Sa susunod na segundo, nagsimulang mag-alab ang maraming alarma sa control room. Ang mga signal mula sa lahat ng 30 istasyon ng pagsubaybay na itinayo ni Bruce ay isa-isang nawala. Wham! Ang paglaho ng mga senyales ay parang sunod-sunod na bombang tumama sa mukha ni Bruce at ng iba pa, dahilan para hingal sila. Sa kabutihang palad lahat ay malakas sa pag-iisip. Kung mahina ang kanilang pag-iisip, walang alinlangan na baka mahihimatay sila sa gulat. Hindi, may mali. Ang 78 drone na ipinadala namin ay nawasak lahat. Nawalan din kami ng mga signal mula sa mga underwater drone sa dagat. Ito ay hindi maganda. Lahat ng aming mga makina ay kumikilos ng kakaiba. May mali sa kanila. Itaas ang alarma. Itaas ang alarm. Walang sino man ang nag-iisip na ito ay simula lamang. Ang pagkabigo ng mga makina ay hindi lamang ang isyu. Hindi mabilang na mga problema ang isa-isang dumarating sa kanila. O hindi. Nawalan na kami ng kontak sa buong Team 1 Nanogram aming mga ambush team. Wala na rin ang Team 2. Nawalan din kami ng kontak sa Team 3. Si Bruce ay nagayos ng kabuoang 18 super battle squad sa paligid ng baybayin at sa kalapit na maliliit na isla upang tambangan ang sinumang nagtatangkang magnakaw ng Sunstone, ngunit ngayon ay wala na ang lahat ng mga squad. Hindi lang kami nawalan ng kontak sa kanila. Nawalan din kami ng signal mula sa mga chips sa loob ng mga ito. Ibig sabihin lang nito ay patay na sila. Wala sa kanila ang nakaligtas. Bago matuno ang sino mang huling balita, isa pang masamang balita ang dumating sa kanilang mukha. Nangangahulugan ba ito na ang lahat ng mga ambush team ay patay na? Sila ang core ng ating combat forces na inayos ni Bruce. Paano silang lahat mapahamak? Masyadong marami ang balitang ito para matuno natin. Anong uri ng tao ang sapat na malakas para maalis silang lahat? Ang mga squad ay ang pinakamaganda sa kanilang uri. Walang sino man ang makababalot sa kanilang mga ulo sa nangyari. Boom! 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 Biglang nakita ni Bruce ang mga pagsabog sa screen ng monitor.
Ang mga pagsabog ay nagmula sa 7 isla na nakapalibot sa ruta ng pagpapadala. Ang mga islang iyon ay naglalaman ng mga paliparan at mga base ng pagsasanay na lahat ay inayos ni Bruce bilang mga backup. Ang mga backup na club ay maaaring tumulong sa loob ng ilang minuto kung may mga pag-atake, alinsunod sa pagsasaayos. Gayunpaman, lahat ng 7 isla ay nawasak ngayon. Ginoo Johnston, ang aming mga backup na club at ang mga base ng pagsasanay sa isla ay wala na. Ang ilan sa mga isla ay lumubog na rin. Wala na ang lahat. Tumahimik si Bruce, gayon din ang lahat ng nasa control room. Napatulala ang lahat sa masamang balitang sunod-sunod na dumarating. Wala sa kanila ang nakakaalam kung paano tumugon ng naaayon. Hindi. Nawalan kami ng contact sa Ship 1. Pareho sa Ship 2. Wala na rin ang Ship 3. Ngayon, isa-isa, bago pa man maproseso ang sinumang nangyari dati, nawalan na sila ng contact sa mga transport team. Nawalan na rin kami ng signal ng chips ng mga escort team. Patay silang lahat. Inuulit ko, nawalan kami ng contact sa lahat. Wala na ang buong escort team. Hanggang ngayon, wala na silang contact sa mga transport team na nagdadala ng mga Sunstone, hindi pa banggitin na patay na ang mga escort team, at wala na rin ang mga ambush team at ang monitoring station. Natigilan ang lahat dahil wala ni isa man sa kanila ang umaasa ng ganoong pangyayari kahit kaunti. Nakuha namin ang pinakabagong balita. Ang mga Sunstones ay nawawala. Ang mga GPS tracker sa mga Sunstone ay nakadeactivate. Bago dalhin ang mga Sunstones, naglagay si Bruce ng mga GPS tracker sa mga Sunstones bilang karagdagang pag-iingat. Sa kasamaang palad, ang pagsisikap ay hindi nagbunga. Tila ninakawan ang mga Sunstone, at sinira nila ang mga GPS tracker. Ang balita ay nakagugulat sa lahat. Si Bruce naman ay nahihiya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2031. Sa ngayon, walang ideya si Bruce kung ano ang susunod niyang gagawin, at ang iba ay natulala rin sa ganoong sitwasyon. Bagamat sila ang Lab of Gods, maaari lamang silang mag-freeze sa lugar dahil hindi pa nila naranasan ang gayong napakalaking pagkalugi. Matapat na naisip ni Bruce na ang mga pagsasaayos na ginawa niya ay walang kamali-mali. Sinigurado niyang hindi niya bibigyan ng pagkakataon ang salarin na nakawin ang mga bato. Nagayos siya ng mga escort team, ambush team, at maging backup team. Nakahanda na ang lahat ng mga organisasyong kaayusan upang mahuli ang mga may kasalanan, ngunit lahat ng binalak ni Bruce ay nawasak sa isang kisap mata. Walang inaasahan na. Nakakatakot para kay Bruce. Hindi niya maintindihan kung paano nalaman ng salarin na iyon ang lahat ng mga kaayusan. Ito ay naiintindihan na ang mga tao ay nagawang lipulin ang mga transport team at ang mga istasyon ng pagsubaybay sa daan dahil madali silang makita. Gayunpaman, nalilito si Bruce kung paano hanapin ng taong iyon ang pinakawalong Super Battle Squad, ang mga underwater drone, at ang 7 isla na gumanap bilang backup. Ang kanyang pangalawang tanong ay kung paano mangyayari ang mga pag-atake ng sabay-sabay. Nakakakilabot. Pagkatapos ng lahat, hindi maraming tao ang maaaring mag-organisa ng mga malalaking pag-atake. Si Bruce at ang Lab of Gods ay tunay na nawasak ng mga pag-atake. Hindi lang nawala sa kanila ang mga Sunstone, ngunit ang Lab of Gods ay nawalan din ng reputasyon nito, sa pangalawang pagkakataon noon. Walang alinlangan na ang kanilang mga dignidad ay nasaktan pagkatapos ng mga nangyari. May pinadala sa eksena ngayon. Magkaroon ng isang tao para mag-imbestiga. Galit na sigaw ni Bruce. Muntik na siyang mabaliw. Mabilis na nagpadala ng Lab of Gods ng ilang supersonic drone para tingnan ang mga eksena. Mula sa mga drone, lahat kasama ang mga istasyon ng pagsubaybay, mga isla, at mga pangkat ng transportasyon, ay nawasak. Wala kahit isang hibla ng buhok ang natira. Ito ay eksaktong kapareho ng unang pag-atake. Tila ang tao ay lubos na nagplano ng lahat. Wala man lang naiwan na bakas. Upang walang iwanan na bakas, ang pinakamahusay na paraan ay upang sirain ang lahat. Sa pamamagitan ng pagkasira ng eksena, walang duda na ang lahat ng ebidensya ay lulubog sa dagat ng magkasama. Tulad ng para sa mga Sunstones, ang mga ito ay matagal nang nawala at wala sa hanay ng pagtuklas. Ang plano ni Bruce ay natapos sa ganap na kabiguan. Bukod sa pagkawala ng mga Sunstone, ang Lab of Gods ay dumanas ng matinding pagkawala, at ang kanilang lakas ay hamina.
Ang 7 isla at ang mga istasyon ng pagsubaybay ay inubos ang marami sa kanilang mga kasalukuyang. Sa kanilang pagkawasak sa isang kisap mata, ito ay tunay na nagwawasak para sa Lab of Gods. Not to mention na nawalan din sila ng mga mandirigma. Ang pinakamahalaga, ang Lab of Gods ay naging isang katatawanan. Ito ay masyadong nakakahiya para sa kanila. Samantala, si Erudia ay tuwang-tuwa. Masaya sila sa katotohanang nabigo ang Lab of Gods na may padala ang mga Sunstones. Si Sherry, na nasa Golden Port Island, ay nagpalakpakan din. Nakahinga siya ng maluwag na may pumalit sa misyon ni Levi at huminto sa Labs of Gods. Sino kaya ang utak sa likod nito? Mga kampan ni Levi. Ngunit sa palagay ko ay wala silang kakayahan na gawin ito. Kasabay nito, tinatalakay ng Cardinal Hall ang mga posibleng sospek. Posible bang may isang taga-Erudia na nag-oorganisa ng mga pag-atake? Ang gayong haka-haka ay hindi walang basehan. Sa unang pag-atake, walang naniniwala na mula kay Erudia na sangkot dahil gagawin lamang nito ang kanilang sarili na tahasan. Gayunpaman, pagkatapos ng ikalawang strike, ang mga bagay ay naiiba. Maliban sa mga tao ng Erudia, walang sino man ang magiging sabik na pigilan ang Lab of Gods sa pagkuhan ng mga Sunstone. Kaya, ito ay tila lohikal na ang isang tao mula kay Erudia ay nasangkot. Sa tingin ko ito ay gawa ng Rogue Slayer. Unang naisip ng lahat ang Rogue Slayer. Kung tutuusin, siya ang nagmana ng misyon ni Levi. Gumawa pa siya ng kaguluhan sa reso niya. Kaya naman, una siyang nagranggo sa listahan ng mga sospek. Si Bruce at ang Lab of Gods ay nagbahagi ng parehong hinala. Siya ba? Medyo mataas ang posibilidad na ay orkestra niya ang dalawang pag-atake. Kung tutuusin, mayroon siyang kakayahan na gawin ito, sabi ni Bruce. Biglang may naghanap sa kanya. Lalaki iyon ni Cyrus. Hiniling sa akin ni Master na ipaalam sa iyo na ang Rogue Slayer ay hindi kasali sa mga pag-atake. Binabantayan namin siya. Hindi niya iniwan si Erudia, kaya hindi siya ang utak sa likod ng lahat ng ito. Kaagad, inalis ni Bruce si Rogue Slayer mula sa kanyang listahan ng pinaghihinalaan habang nagtitiwala siya kay Cyrus. Nataranta tuloy si Bruce. Sino kaya ito? May ideya ba si Cyrus? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2032. Wala ring ideya si Master. Pero sinabi niya na baka hindi naman galing kay Erudia ang utak, palom ng lalaki kay Bruce. Ano? Ang gayong pananalita ay nagulat kay Bruce. Sinabi ni Master na maraming nakakatakot na organisasyon dyan, halimbawa, ang Sacred Organization o ang Kings. Ang sagradong organisasyon, naalala ni Bruce, narinig na niya noon ang mahiwagang organisasyon. Ang Dark Emperor at ang 18 madilim na anghel sa ilalim ng organisasyon ay may kapangyarihan at may kakayahan. Tungkol naman sa mga hari, hindi gaanong nakarinig sa kanila. Tinukoy sila ng mga nakakaalam tungkol sa organisasyon bilang Lab of Gods, karibal. Sa Lab of Gods, ang pangunahing focus ng mga hari ay sa teknolohiya. Sa Adron, sila ay isang organisasyong pinaka-advanced sa teknolohiya. Gayunpaman, hindi kailanman tiningnan ng Lab of Gods ang mga hari bilang isang banta. Para sa kanila, ang antas ng teknolohiya ng Kings ay pareho sa antas ng Cryptextreme Corporation. Wala silang magawang maging Lab of Gods. Kaya naman, hindi sila kailanman itinuring ng lab bilang sospek sa mga pag-atake. Ngayon sa paalala ng lalaki, napagtanto ni Bruce na may posibilidad na sangkot ang mga hari. Okay, naiintindihan ko. Ngayon ay mayroon kaming direksyon upang idirekta ang aming pagsisiyasat. Dumilim ang mukha ni Bruce habang nagpatuloy, 2 beses na tayong inatake ng taong iyon sa napakalakas na lakas. Nangangahulugan lamang iyon na hindi niya kami papakawalan ng madali. Magkakaroon ng ikatlong pag-atake. Itinuro ng lalaki ni Cyrus si Bruce sa ibang bagong direksyon. Siya nga pala, hiniling sa akin ni Master na ipaalam sa iyo na maaari mong simulan ang iyong pagsisiyasat gamit ang mga Sunstones. Bagamat mabilis ang pag-atake ng taong iyon, hindi niya maipapadala ang lahat ng Sunstones sa napakaikling panahon. Matapos marinig ang kanyang mga salita, nagliwanag ang mga mata ni Bruce. Tama iyan. Ang dami ng Sunstones. Kahit na ipadala sila ng taong iyon, hindi niya ito maipapadala sa malayo. Tiyak na itinago niya ang mga ito sa malapit. Excited na sigaw ni Bruce. Hanapin sila. Gusto kong hanapin lahat ng mga Sunstones.
Sa wakas ay niluwagan ni Bruce at ng kanyang mga tauhan ang kanilang nakakunot na mga kilay. Ngayon na mayroon silang clue at direksyon, kahit na hindi maiiwasan ang ikatlong pag-atake, nagkaroon sila ng pagkakataong manalo. Sa kabila nito, masyadong mataas ang nasawi sa pagkakataong ito. Sumakit ang puso ni Bruce nang maisip niya iyon dahil responsibilidad niya iyon. Si Bruce ay nanumpa na magtatakda ng isang walang kamali-mali na bitag at tiyakin na ang taong iyon ay walang pagkakataon na magnakaw ng mga Sunstone, kung hindi, ang kanyang reputasyon sa Lab of Gods ay masisira. Dapat niyang ibalik ang mga kaganapan sa ikatlong pag-atake. Kung siya ay bumagsak muli, maaaring mawala din siya sa kanyang posisyon. Mabilis, simulan ang paghahanap para sa mga Sunstones. Kailangan din nating maghanda para sa susunod na pag-atake. Ang payo ni Cyrus ay nagbigay kay Bruce, na dating naliligaw, ng direksyon at isang posibleng plano sa halip na tumayo doon nang walang magawa ang isip. Sa sandaling iyon, humanga siya kay Cyrus dahil sinusubaybayan niya ang Rogue Slayer sa dilim, habang ang iba ay hindi. Gayunpaman, hindi sumagi sa isip niya ang posibilidad na buhay si Levi. Si Levi ang utak sa likod ng mga pag-atake. Sa ngayon, kasama ni Levi sina Asher Dragon at Phoenix. Hindi masama, bilib ako. Mukhang nagbunga naman ang training, nakangiting papuri sa kanila ni Levi. Walang alinlangan na makapangyarihang tao si Levi, ngunit hindi niya kayang sirain ang lahat ng bagay na nakakalat sa isang malawak na lugar sa isang pagkakataon. Sa makatuwid, ito ay isang misyon ng grupo. Binalak din ni Levi na gamitin ang misyon na ito upang subukan ang Asher Dragon at ang kakayahan ng iba pa, at ang resulta ay kasiya siya. Nakompleto nila ang lahat ng mga tagubilin na ibinigay ni Levi. Naihatid na namin ang mga Sunstone sa itinalagang lugar. Tumanggaw si Levi bilang sagot. Mabuti, maghanda na tayo sa ikatlong pag-atake. May pinaplano akong hindi inaasahan. Ngumiti si Levi. By the way, bumalik ba sina White Tiger at Kirin kasama ang investigasyon? Tanong ni Levi. Sa lahat ng ito, tanging si Asher Dragon, Phoenix, at Black Tortoise ang kasama ni Levi. Ang iba ay ipinadala upang siyasatin ang Lab of Gods. Sa ngayon, walang alinlangan na ang Lab of Gods ay nakabaon sa kanilang ulo sa pagsisiyasat sa tagapaghanda at pag-set up ng isang mas mahusay na depensa. Kaya naman, magkakaroon ng butas. Para sa kanila, everything is progressing smoothly. Ang kanilang mga kamay ay nasa listahan na ngayon ng mga embahador ng Lab of Gods sa buong mundo, sagot ng isang tao. Napangiti si Levi sa narinig. Mabuti, ipagpatuloy nila ang investigasyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2033, Nasaan ang Dragon Warriors? Ipakikita nila ako ngayon. Utos ni Levi. Maya-maya, ang buong club ng Dragon Warrior ay nagtipon sa harap ni Levi. Nang matanggap ang mga tagubili ni Levi, umalis silang lahat para isagawa ang kanilang misyon. Gayunpaman, maliban sa kanila at kay Levi, walang nakakaalam ng mga detalye ng kanilang mga misyon. Na-curious si Phoenix at ang iba pa. Pagkatapos ay tinanong niya si Levi, "Boss, anong misyon ang ibinigay mo sa kanila?" Malalaman mo lahat ang tungkol dito sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, sikreto muna. Nakangiting sagot ni Levi. "Boss, hindi ba mas mahihirapan tayong bawiin ang Sunstone? Gagamitin ni Bruce ang lahat ng mayroon siya para protektahan ang mga batong iyon." Tama iyan. Walang sino man, kabilang si Bruce, ang handang matalo sa ikatlong pagkakataon. Ano ang dapat nating gawin sa pagkakataong ito, boss? Nag-alala ang lahat. Napangiti na lamang si Levi matapos makita ang kanilang pag-aalala. Huwag kang mag-alala. Maghintay lang at tingnan. Sina Riker at Jefferson, na nasa Erudia, ay nagulat nang matanggap ang balita ng pagkatalo ng Lab of Gods. Bihira lang na may makakatalo sa Lab of Gods ng 2 beses. Hindi sa banggitin na ang pangalawang pag-atake ay naging sanhi ng lab na magdusa ng malaking pagkawala. Hindi lamang natalo ang Lab of Gods, ngunit maging ang pagsisikap ni Jefferson at ng iba pa sa pagmimina ng mga Sunstone ay nawalan din ng kabuluhan pagkatapos ng ikalawang pag-atake. Ang pagmimina ng Sunstone ay nawala sa kanila ng isang astronomical figure, ngunit ngayon ang lahat ay nawala. Tiyak na ipapadala namin ang mga Sunstone sa susunod na pagkakataon. Tumanggi si Jefferson na maniwala na ang mga Sunstone ay matagumpay na maaagaw sa ikatlong pagkakataon.
Walang magandang tulog si Jefferson nitong mga nakaraang araw, at sa tuwing makatulog siya, nananaginip siya na buhay si Levi, at nasa likod siya ng mga pag-atake. Ginoo Wilkins, sa tingin ko ay may ideya ako kung sino ang nasa likod ng mga pag-atake. Siguro dapat nating sabihin kay Mr. Johnston ang tungkol dito, sabi ni Jefferson. Nagulat si Riker sa narinig. Ano? Sino? Sa palagay ko ay mabubuhay si Levi, at siya ang taong nag-orkestra sa mga pag-atake. 2 araw ko na siyang napapanaginipan, at sa panaginip ko, siya ang nangagaw ng Sunstones. Matigas ang boses ni Jefferson, at ang kakilakilabot na pakiramdam sa loob niya ay lumaki habang iniisip niya ang isang posibilidad. Paf! Halos tumawa si Riker at ang 4 na tagapagmana matapos marinig ang sinabi ni Jefferson. Siya ba talaga? Nagalit si Riker sa sinabi ni Jefferson kasabay nito. Jefferson, galit ka ba? Masyado kang takot kay Levi. Hindi ako makapaniwala na isang patay na lalaki ang magbibigay sa iyo ng ganoong trauma. Hindi, ako. Gusto pa ring ipaliwanag ni Jefferson ang kanyang sarili, ngunit pinutol siya ni Riker. Tumigil ka nga sa pagsasalita ng kalokohan. Alam ng lahat sa mundo na patay na si Levi Garrison. Natunaw din ang katawan niya. Alam mo ang tungkol dito. Paano mo naisip na buhay siya? Ako. Sa sandaling iyon, walang mahanap si Jefferson na mga salita para pabulaanan siya. Pero malakas ang kutob ko na buhay si Levi. Lagi siyang nagpapakita sa panaginip ko. Sa tingin ko, tama na. Wala na sa kutob mo. Siguradong mababaliw ka kung patuloy kang maniniwala na buhay siya. Kung ayaw mong manatili dito, may ipapauwi ako sa'yo. Galit na galit si Riker. Ayos lang ako. Ngunit, sa palagay ko ay dapat nating sabihin kay Mr. Johnston ang tungkol dito. Pinandilatan ni Riker si Jefferson at sumigaw, tama na. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Sinusubukan mo bang ipahiya ang sarili mo sa harap ni Mr. Johnston? Dahil doon, hindi ipinaalam ni Jefferson kay Bruce ang kanyang kutob. Gayunpaman, kung sasabihin niya kay Bruce ang tungkol dito, malaki ang posibilidad na imbestigahan ito ni Bruce dahil sa kanyang kaina-hinalang kalikasan. Sa ngayon, lubos na nakalimutan ni Bruce ang tungkol kay Levi. Pagkatapos ng lahat, walang mag-uugnay sa mga pag-atake na iyon sa isang patay na tao. Tama na yan. Gusto kong subaybayan mo ang proseso ng pagmimina. Gusto ni Mr. Johnston na patuloy kaming magmimina sa loob ng 5 araw. Una sa lahat, ang tuloy-tuloy na pagmimina sa loob ng 5 araw ay magbibigay sa amin ng malaking araw, ani. Kaya, ang pagnanakaw sa kanila ay magiging mahirap. Pangalawa, kailangan ni G. Johnston ng 5 araw para mag-set up ng A. Perpektong bitag. Hindi na natin hahayaang mangyari ulit ang parehong bagay. Ipinaalam ni Riker sa iba. Nakatanggap siya ng utos na ipagpatuloy ang pagmimina. Si Bruce, sa kabilang banda, ay sabik na gustong makita kung paano nagawang masira ng salarin ang kanyang plano na masinsinan niyang itinakda sa loob ng 5 araw at nakawin ang mga Sunstone. Lumipas ang 5 araw sa isang kisap mata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2034. Sa loob ng 5 araw, ang mga manggagawang naghuhukay ng mga Sunstone mula sa 6 na lugar ng pagmimina ay hagong na parang mga bubuyog. Hindi sila tumigil sa pagkuha ng mga mahalagang bato mula sa lupa mula nang mahawakan nila ang mga lugar. Nagpatuloy ang pagmimina. 9 na araw ng matinding paggawa ay tiyak na nagdulot ng matinding pinsala sa katawan ng lahat. Maging ang mga mandirigma na namamahala sa pagprotekta sa lugar ay nasa bingit ng pagbagsak ng pag-iisip. Buti pa rin sila sa katawan ngunit ang pagkawala ng 2 batch ng mga nahukay na Sunstone ay nawasak sa kanila. Ang bawat isa ay dumaranas ng matinding psikolohikal na presyo, gayunpaman, wala sa kanila ang nagpahinga. Ang pagtulog ay hindi isang opsyon sa oras na ito. Tulad ng iba, nanatiling nakadilat sina Riker at Jefferson upang matiyak na maayos ang lahat. Ang mga lalaki sa mga lugar ng pagmimina ng Sunstone ay pagod sa buto, at ang ilan ay nahimatay sa gitna ng kanilang trabaho. Ito ay isang paningin ng lubos na panghihina sa lahat ng mga site. Humikab si Jefferson, darn it. Ano bang pumasok sa akin? Halos hindi ako makabitin sa aking kamalayan. Tama, nagtataka ako kung bakit parang naduduwag ako. May kakaiba sa isang lugar.
Ganoon din ang naramdaman ng apat na tagapagmana. Talaga, bakit parang ang saya-saya ng lahat? Kahit papaano ay naramdaman ni Gabe na may mali. Ito ay isang hindi maipaliwanag na uncannyness na parang may namumuong masama. Halika na, sa palagay mo, maaari pa ba tayong tumalbog pagkatapos ng lahat ng masiglang paggawa na ito? Ito ay lampas sa ating mga limitasyon. Talaga, 9 na araw na kaming nag-a-asterisk off. Ito ay isang himala na tayo ay nabubuhay pa. Hindi ko na matiis. Napaluha ang mga miyembro ng gang dahil sa pagod nila, at nakita si Gabe. Tama sila. Ang 9 na araw ng high-intensity labor ay talagang sobra. Ito ang perpektong formula para sa mga breakdown. Kailangan nating ayusin ito. Ang dami ng trabaho ay simpleng incapacitating. Panahon na yata para gamitin ang strength enhancer mula sa lab. Napansin ni Riker ang kakilakilabot na sitwasyon sa kanilang kinaroroonan, at ang tanging panlunas dito ay ang espesyal na pampalakas ng lakas na maaaring magpalakas ng tibay at katatagan ng isip. Humikab siya habang sumenyas na ikarga ang mga sunstones sa truck. Ang mga lalaking nagkarga ng mga bato sa mga truck ay literal na kinakaladkad ang kanilang mga paa para magawa ang trabaho, at triple ang oras nila para tapusin ang isang gawain na karaniwang tumatagal ng 1 oras. Ang pagpapatira pa ay maliwanag. Matapos may-karga ang lahat ng sunstones, umalis na ang truck. Naplano na ni Bruce ang lahat, kabilang ang transportasyon, ruta ng paghahatid, at kung sakali, isang backup na club. Salamat sa kanyang nakaraang karanasan, ang kanyang pagpaplano sa pagkakataong ito ay hindi nagkakamali. Kinailangan ni Bruce ng 5 araw upang maperpekto ang bawat solong aspeto ng batayan. Kung ikukumpara sa naunang pagpaplano, ang bilang ng mga mandirigma sa pagkakataong ito ay pinarami ng 10, at gayon din ang halagang ginastos sa makinarya at nahukay. Higit pa rito, itinalaga niya ang mga mandirigma mula sa Lab of Gods upang tingnan ang kanilang rutang pangdagat. Walang paraan na maaga nila sa amin ang mga sunstones ngayon. Nagtiwala si Bruce. Bukod dito, nangako si Fiery Demon at the Dark Sun na tumulong sa operasyon. Sila ay maaaring labanan ang mga manloloob o maghanap ng mga pahiwatig para kay Bruce. Handang-handa na si Bruce, at ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay maghintay para sa mga mahiwagang mananakawan na mag-atake. Hindi nagtagal, nakuha ng pangkat ng transportasyon ang mga bato sa daungan. Nang may sakay na sila sa kanilang mga kargamento sa mga barko, umalis sila patungong Zarain. Lahat ng naruroon ay nasa kanilang mga daliri, at ang kanilang mga puso ay tumibok sa pagkabalisa. Muli bang mag-atake ang misteryosong paksayon na iyon sa ikatlong pagkakataon? Kung ginawa nila, magtatagumpay ba sila? Pagkatapos ng lahat, alam nilang lahat ay nasasakupan ni Bruce ang lahat. Sige, ipagpatuloy natin ang mga bagay-bagay. Atensyon sa lahat ng teams. Maging alerto at manatiling makontak. Magsumbong sa akin tuwing 3 minuto. Sinimulan ni Bruce ang kanyang plano, at tumulak ang pangkat ng transportasyon. Lumipas ang 1 oras, at walang mga palatandaan ng panganib. Lumipas ang 2 oras, at ligtas pa rin sila. 7 oras na ang nakalipas mula nang umalis sila sa daungan, ngunit walang nangyari. Gayunpaman, nanatiling nakapikit si Bruce habang sila ay niloloko sa mga oras na ito dati. High alert mga kasama, malapit na silang mag-strike. Nagtiksi oras, 8 oras, 9 na oras, 12 oras, ngunit wala pa ring mali siya. May hindi tama. Bakit hindi pa nila sinimulan ang kanilang pagnanakaw? Naghinala si Bruce dahil lumampas na ito sa inaasahang oras. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2035. Bakit wala pa sila? Walang ni Katie Ting na raffle na nakita sa buong barko, nakakaiba. Ang kanilang mga nakaraang pagnanakaw ay nagsimula ng mga 7 hanggang 8 oras sa paglalakbay, dahil ito ang gininto ang oras para sa kanilang pamamaraan. Ngayon ay nakalipas na ang panahon iyon, at mula sa kung gaano kabilis ang paglayag ng barko, ilang oras na lang bago sila makarating sa napagkasundoan na lokasyon na nasa loob ng teritoryo ng Zarain. Sa madaling salita, magiging ligtas ang mga Sunstone. Ginoo, Johnston, sa tingin mo ba natatakot ang mga kalaban natin? Tingnan mo ang laki ng tropa natin. Kahit sino ay manginginig sa takot. Tama siya.
Naniniwala ako na nakalkula nila ang mga panganib at napagpasyahan na ito ay hindi katumbas ng halaga sa oras na ito. Baka kaya sila sumuko. Napaka-problema niyan. Kung gusto nila tayong magnakawan, nanakit na sila ilang oras na ang nakalipas. Ang mga tauhan ni Bruce ay nagsimulang magbigay ng kanilang 2 sentimo, at siya ay may parehong damdamin. Regardless, hindi pa tayo nakakalabas ng Dami-chan hanggat hindi pa tayo nakakatapak sa Zarain. Huwag mong pababayaan ang mga bantay mo. Muli, paalala niya sa kanila. Pagkalipas ng ilang segundo, iniulat ni Fiery Demon ang kanyang sitwasyon, walang kakaiba. Samantala, kasama ni Levi si Phoenix at ang kanyang mga tauhan sa isang lugar sa labas ng Erudia. Siya ay nagpapalamig at humihigop ng kanyang tsaa, isang pag-uugali na pumukaw ng hindi paniniwala sa kanyang mga nasasakupan. Boss, sigurado ka bang mananatili tayo? Sa loob ng ilang oras, ang mga Sunstone ay nasa Zarain. Hindi ba tayo kikilos ngayon? Talaga, boss, mag-strike tayo bago pa huli ang lahat. 4 na oras na lang ang natitira sa atin. Hindi tayo pwedeng sumuko na lang, boss. Naisip ng mga tauhan ni Levi na gagawa siya ng walang kapantay na plano at hindi nila inaasahan na tatayo siya sa sandaling ito. Ang mga Sunstones ay halos umabot sa Zarain, at si Levi ay naliligo pa rin. Ano pa ang hinihintay niya? Ang kanyang mga tauhan ay parang mga pusa sa isang mainit na bubong ng lata, at ang ilan ay nagsimulang pawisan dahil sa pagkabalisa. Tumangala si Levi sa kanila at mamulong, huwag kang maglakas loob na gumalaw ng isang daliri nang walang utos ko. Pero boss, katahimikan. Sundin ang utos ng boss. Sumisigaw si Asher Dragon at Black Tortoise. Dagdag pa ni Phoenix, nakapag-set up na si Bruce ng hindi malalampasan na kuta. Sino sa inyo ang makakalagpas sa kanyang depensa? Namayani ang katahimikan. Sa kabilang banda, si Bruce at ang kanyang mga tropa ay nasa quivive, at walang nang-ahas na kumurap. Gayunpaman, walang nakikita ang mga mahiwagang mananakawan. Maging si Bruce, sa isang punto, ay nakaramdam ng kawalan ng lakas. Habang unti-unting lumilipas ang oras, sumikat ang araw. Wala ni isang kaluluwa ng mga nanghihimasok ang nakita. Ang isa pang 6 na oras ay lumipas, at ang mga bato ay nakaupo pa rin ng ligtas sa kargamento. Matagumpay na nakapasok ang pangkat ng transportasyon sa karagatan ng Zarain at nakilala si Bruce at ang kanyang pangkat ng mga mandirigma. Sinisikap pa rin ni Bruce na iling ang sarili dahil sa kawalan ng paniniwala nang makita niya ang hindi nasaktan na transport team. Totoo ba ito o nananaginip ako? Nakarating ang Sunstones dito nang walang gasgas. Hindi lang siya nagdududa sa maayos na paghahatid. Nababalot din ang pagdududa sa kanyang mga tauhan. Ito ay kakaiba. Parang F*** Sting Rev Eerie. Yung mga B** starred na yun hindi nag-split sa action. Walang sino man ang makapagbabalot ng kanilang ulo sa kung ano ang nangyari o kakulangan nito. Inaasahan nila ang isang malawakang digmaan. Si Erudia ay umaasa sa misteryosong paksayon upang ihinto muli ang Love of Gods, ngunit sa pagkabigo nito, hindi sila dumating. Nagawa ng Love of Gods na may padala ang mga Sunstones palayo. Mukhang mayroon ang Love of Gods kung ano ang kinakailangan upang sugpuin ang misteryosong paksayon. Mga duwag, nag-check out sila last minute. Ang Love of Gods ay talagang makapangyarihan. Ang mga duwag na iyon ay sumuko sa sandaling nakita nila kung ano talaga ang gawa nito. Kahit papaano, nabigla si Bruce. Siya ay umaasa na sila ay umatake upang ang mga bagay ay magiging mas kawili-wili. Hindi bale na. Dalhin ang lahat ng Sunstone sa training base. Walang gana niyang utos. After all the planning and those crooks got cold feet. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2036. Napakadali nila para sa akin. Paano sila makaka-back out last minute? Dapat nilang ipagpatuloy ang kanilang mga plano. Nais ni Bruce na makuha ang misteryosong paksayon, minsan at para sa lahat. Talagang inaabangan niya ang paghaharap sa kanila. Nakakahiya, hindi sila naglakas loob na magpakita ng kanilang sarili sa huli. Napailing si Bruce sa dismaya. Halika na, tingnan natin ang mga Sunstones. Pumunta siya upang tingnan ang mga bato na dumating na ligtas at maayos. Oo, Mr. Johnston. Sumunod naman ang iba. Ang kargado mula sa 5 araw ng pagmimina ay napakalaki.
Ang bawat sulok ng training base ay puno ng mga putot ng sunstones. Buksan mo. Huwag kalimutang isuot ang iyong protective equipment. Paalala ni Bruce sa kanyang mga tauhan. Lahat ng lalaking naruroon ay nakasuot ng kanilang kagamitang pangproteksyon samantalang si Bruce ay nakasuot ng isang natatanging gawang baluti upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa posibleng pinsala ng enerhiya ng sunstones. Ang isa sa mga trunks ay hindi nakakabit at lahat ay umatras ng ilang hakbang dahil sa pag-iingat. Napuno ng kalituhan ang silid dahil wala ni isa sa mga lalaki ang nakaramdam ng nakakapangdugo na mga alon ng enerhiya na nagmumula sa lalagyan. Ang pinakamaliit na shard ng sunstone ay maglalabas ng malakas na radiation, at ngayon ay may track na karga nito, inaasahan nilang makakita ng mga tao na lumilipad at tumatalon. Gayunpaman, wala silang naramdaman na bahid ng enerhiya. May nangyari. Ano ang nangyayari? Umakyat si Bruce sa trunk para tingnan ito ng malapitan. Nang makita niya kung ano ang nasa loob nito, buo ang galit sa kanya, at makikitang namumula ang kanyang mukha. Ano ito? Nasa bingit na siya ng pagkawala ng katinoan dahil hindi naman sunstone ang kanyang nakita. Ang mga bato sa ball ay mga regular na bato lamang. Brr! Tumaas ang presyo ng dugo ni Bruce sa bilis ng kidlat, at halos madilim siya sa galit. Halos tumalon din sa kanilang mga balat ang mga nakakita sa nangyari. Hindi kaya. Naramdaman ng karamihan na may nangyayaring kapahamakan, isang bagay na apokaliptik. Buksan mo yung ibang trunks. Lahat ng trunks. Suriin ang bawat isa nito. Napaungol si Bruce na parang baliw na aso. Ang lahat ng kanyang mga tauhan ay dumiretso dito, at isa-isa, ang mga trunks ay hindi nakakabit. Dumagundong. Dumagundong. Ang mga batong bumagsak sa kanilang karwahe ay pawang mga regular na bato. Lahat sila. Walang nakikitang sunstones sa kwarto. Wala dito. Itong isa. Hindi. Wala rin dito. Ang tanging hanap nila ay non-radiative, energy vacant na regular na mga bato. Nasaan ang mga sunstones? Saan sila pumunta? Sa bawat tunog ng mga truck na pinakawalan at pag-dribble ng mga bato, palalim ng palalim ang paglubog ng mga puso. Walang sunstone. Wala. Nasaan ang mga sunstones? Hindi ito maaaring mangyari. Baka sunstone silang lahat, may nagkomento. Crush. Ang isa sa mga lalaki ay nakapulot ng bato at madaling durog sa kanyang kamao. Walang bakas ng enerhiya. Crush. Kumuha siya ng isa pa, at pareho ang resulta. Hindi sila. Siguro pinaghalo namin ang mga ball. O baka lahat ng enerhiya sa mga sunstone ay nawala sa panahon ng transportasyon. Sinubukan ng mga tao na magkaroon ng kahulugan sa sitwasyong kinakaharap nila. Tama na. Itigil ang paghula. Sila na. Napaungol si Bruce habang nanginginig sa galit. Maaari siyang magmalistik anumang oras. *man it. Ninakaw nila ang mga sunstones. Paano sila? Ninakaw nila ang mga sunstones. Humagulgol at humagulgol si Bruce ng marahas na tila nawalan siya ng malay. Lahat ay natulala sa kanilang nakita. Ang mahiwagang paksayon ay hindi nagpapatalo. Sila ay hamampas bago pa ito alam ng sino man at palihim na natangay ang mga mamahaling bato na iyon bago pa man sila may sakay sa mga barko. Nagtagumpay sila sa panlilinlang sa Lab of Gods at sa buong mundo. Nang maisip ng buong mundo na atres na sila, matagal na nilang hawak ang mga sunstones. Ang lahat ay naghihintay sa kanilang pag-atake, at ang Lab of Gods ay handa nang hulihin ang mga manggugulo. Sino ang nakakaalam na ang mga sunstone ay ipinagpalit? Paano nangyari yon? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2037. Imposibleng gumawa ng swap sa gitna ng biyahe. Hindi lang mislan si Bruce, ngunit pinagmamasdan niya silang mabuti. Walang paraan ang anumang butas ay magpapakita mismo. Bukod dito, ang halaga pagkatapos ng 5 araw ng pagmimina ay malaki, ang pagpapalit ay imposible lamang. Sa makatuwid, ang tanging oras na posible ay kapag ang mga bagay ay inilalagay sa daungan. Hindi rin tama iyon. Nagtalaga na si Bruce ng isang mahusay na pangkat ng transportasyon upang bantayan ang mga item, kaya walang maaaring magkamali. Paano mapapalitan ang napakaraming sunstone sa isang kisap mata? Isang paraan na lang ang natitira, pinalitan ito sa lugar ng pagmimina. Iyon ay kumain na ang mga sunstones ay hindi ang mga nakabalot sa lahat, sila ay karaniwang ordinaryong mga bato sa lahat ng panahon.
Habang tinitiyak ng mga device na ginagamit ng pangkat ng transportasyon ang paghihiwalay ng mga pagbabago sa enerhiya, walang makakaalam kung nagdadala sila ng mga sunstone o ordinaryong mga bato. Inatasan ni Levi ang Dragon Warriors upang isagawa ang gawain. Natutunan ni Levi ang lahat ng kanyang makakaya tungkol sa 6 na pangunahing lugar ng pagmimina. Hanggang sa puntong alam na niya ang ugali ng bawat empleyado sa pagtulog. Ang Dragon Warriors ay matagal nang sumilip sa lugar. Pagkatapos ng 9 na araw ng matinding pagtatrabaho, pagod na pagod ang mga manero. Iyon ang dahilan kung bakit matagumpay na nakapasok ang Dragon Warriors. Hindi lang iyon, pinakialaman pa ng mga Dragon Warriors ang mga bagay-bagay kapag nandoon sila. Halos natutunan ni Levi ang lahat mula sa Venom Fiend. Sa makatuwid, hindi naging problema para sa kanya na makabuo ng isang uri ng gamot na maaaring magdulot ng mga guni-guni at baguhin ang estado ng kamalayan ng iba. Noong nasa 6 na pangunahing lugar ng pagmimina ang Dragon Warriors, ginamit nila ang gamot na iyon sa anumang gas. Halos kaagad, ang lahat ay naging mas pagod, at nagsimula silang mag-hallucinate. Ang gamot na ginawa ni Levi ay walang iniwan na bakas. Si Gabe Sears ay tama sa lahat, ang mga bagay ay hindi karaniwan. Pagod ang lahat, ngunit naisip nila na dahil ito sa matinding trabaho sa nakalipas na araw. Kaya, tumagal sila ng 3 oras sa pagkarga ng mga sunstone sa mga transport device kung saan dapat 1 oras lang ang trabaho nito. Gayunpaman, naisip nila na ito ay normal. Maging sina Riker at Jefferson ay ganoon din ang naisip. Walang narinig si Bruce tungkol dito, kaya wala siyang hinala. Sa loob ng 3 oras na iyon, tahimik na pinalitan ng Dragon Warriors ang lahat ng Sunstones. Pagkatapos, sinira nila ang lahat ng katibayan na sila ay naruroon. Iyon ang dahilan kung bakit walang nakakaalam tungkol dito. Kaya naman hindi kumibo si Levi. Hindi pa nila nadala ang Sunstone mula sa simula. Sa sandaling iyon, bumalik ang Dragon Warriors. Boss, natapos na namin ang gawain. Itinago namin ang mga Sunstone sa isang ligtas na lugar. Kalmadong tumanggaw si Levi bago humigop ng inumin. Sa kabilang banda, tulala si Phoenix at iba pa. Ano ang nangyayari? Ang gawain ay tapos na. Nang mapansin ni Levi ang pagkalito sa kanilang mga mukha, tumawa siya at sinabing, "Tama. Natapos ang gawain. Nasa kamay na natin ang mga Sunstones." Ano? Paano magiging ganito? Wala pa tayong ginagawa. Nagwawala na ang mga tao. Let him explain things to you. Nakangiting sagot ni Levi. Hindi nagtagal, alam ni Phoenix at iba pa ang nangyayari. Noon nila napagtanto kung bakit naging kalmado si Levi. Nalutas na niya ang isyu sa simula. Hindi nagtagal, kumalat muli sa buong mundo ang balita kung paano nanakaw ang 3 batch ng mga Sunstone na minana ng Lab of Gods. Nagulat ang mga tao sa buong mundo. Total, 3 beses na. Higit pa rito, nangyari ang lahat ng walang anumang alarma. Kahit si Bruce ay hindi namalayan. Kaya, ang insidente ay tinawag na nakikita ang kahihiyan ng Lab of Gods. Sa kabilang banda, tuwang-tuwa ang puwersa kay Erudia. Wala ni isang Sunstone ang naalis ng Lab of Gods. Mukhang sinusubukan ng misteryosong puwersang ito na pigilan ang Lab of Gods. Sa wakas ay mapipigilan na natin ang pag-aalala tungkol dito. Sa katunayan, maaari pa tayong tumulong ng 1 o 2. Ang mga tao ng The Cardinal Hall ay nagsimulang magpahayag ng kanilang kagalakan. Natutuwa sila na may gumagawa tungkol dito. Dito, hindi ito tulad ng Lab of Gods na maaaring bukod sa si Erudia para sa kanilang kasawiang pangyayari. Ang balita ay patuloy na kumalat sa buong mundo. Ang Lab of Gods ay napahiya, at si Bruce ang nahirapan sa kahihiyan. Sa sandaling iyon, nag-isip si Bruce kung mas mabuting tumalon siya sa bangin. Ginoo, Johnston, hinahanap ka ni Cyrus. Bilis, sagutin mo ang tawag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2038, isang paus na boses ang nagmula sa kabilang dulo. Malamang na ang batch ng Sunstone na ito ay nasa Erudia pa. Hindi pa ito nailabas. Ang aking mga tauhan ay nanunood ng The Cardinal Hall at Erudia, ngunit walang anumang nangyayari doon. Ibig sabihin, nasa Erudia pa rin ang mga Sunstone. Hindi pa sila nadala sa lahat. Maaari kang gumawa ng sarili mong investigasyon sa Erudia para hanapin ang kanilang kinaroroonan.
Nang marinig ito ni Bruce, natigilan siya. Gayunpaman, mabilis siyang bumalik sa kanyang katinoan. Sa buong oras, pinag-iisipan niya kung kailan napalitan ang mga Sunstones. Gayunpaman, hindi niya akalain na sila ay pinagpalit ng sila ay nasa Erudia. Subconsciously, siya ay naisip ng lugar na iyon bilang ang pinakaligtas na lugar, naisip niya na walang mangyayaring masama kay Erudia. Bukod dito, iminungkahi ni Cyrus na maaaring nasa likod nito ang sagradong organisasyon. Kaya naman, sinimulan ni Bruce na iyon ang kanyang paghahanap sa iba pang puwersa maliban kay Erudia. Ni minsan ay hindi siya naghinala kay Erudia. Ang pinakahuling balita ni Cyrus ay agad siyang natauhan. Tiyak na ang Erudia sa lugar kung saan pinagpalit ang mga Sunstone, tiyak na tiyak ang mga Sunstone ay nasa Erudia pa rin. Imposibleng malayo ang Sunstone sa Erudia. Pagkatapos ng lahat, binabantayan ito ng The Cardinal Hall sa Erudia. Kapag nalaman nila ang tungkol sa mga Sunstones, tiyak na gagawa sila ng hakbang upang makuha ito. Gayunpaman, hindi napansin ni Cyrus, na pinapanood ng kanyang mga tauhan ang The Cardinal Hall, na gumagawa sila ng anumang mga galaw. Sa madaling salita, ang mga Sunstone ay tiyak na nasa Erudia. Sige, nakuha ko. Ito ang unang pagkakataon na opisyal kaming nag-usap. Sana ay mas makilala pa kita sa hinaharap. Matapos tapusin ni Bruce ang tawag, agad niyang inatasan si Riker at iba pa ang gumawa nito. Sinabi niya sa kanila na gamitin ang lahat ng kanilang makakaya upang hanapin ang mga Sunstone sa Erudia. Kasabay nito, nagpadala siya ng ilang technician para pumasok sa Erudia dala ang kanilang mga kagamitan. Ang hindi niya pinanggahasang gawin ay magpadala ng mga manlalaban, sapagkat ang mga lalaking iyon ay tiyak na mapapansin at mapapanood ng The Cardinal Hall. Sa katunayan, maaaring itaboy pa sila ng Cardinal Hall sa lugar, dahil wala silang dahilan para pumunta sa Erudia. Sa kabila ng pagkadismaya na naramdaman niya sa pangyayari, natuwa si Bruce na kasama niya si Cyrus. Palaging lumilitaw si Cyrus sa tuwing kailangan niya ng tulong, at tumulong siyang punan ang mga pagkukulang na hindi niya magawa, si Cyrus ang perpektong suporta. Boss, ngayon lang kami nakatanggap ng balita na ipinadala ni Bruce ang kanyang mga tauhan para hanapin ang mga Sunstone kay Erudia. Narinig ko mula sa Dragon Warriors na ang ikatlong batch ng Sunstones ay nakatago pa rin sa loob ng Erudia, hindi sila nagkaroon ng pagkakataong ihatid sila palabas ng bansa, nag-aalalang sabi ni Phoenix kay Levi. Nagulat siya, ngumiti si Levi at sinabing, hayaan mo na sila. Hayaan silang maghanap ng mga Sunstones. Ha? Malakas na pagtataka ni Phoenix. Boss, paano kung mahanap talaga nila? So what if they do? Sa tingin mo ba ay maaalis nila sila kay Erudia? Hahayaan ko ba silang gawin iyon? Tanong ni Levi. Oh, nakita ko. Sa wakas ay naunawaan na ni Phoenix ang ibig niyang sabihin. Hindi mahalaga kung saan nakatago ang mga Sunstones hanggat nasa Erudia pa sila. Tulad ng mga Sunstone na hindi pa nahuhuli sa 6 na pangunahing lugar ng pagmimina, walang sino mang makakapaghatid ng mga Sunstones palabas ng Erudia kahit na natagpuan nila ang mga ito. Ang mga Sunstone ay magpakailanman kay Erudia. Iyon ay isang katotohanan. Kahit na may makakita ng mga Sunstones, hindi ibig sabihin na maibabalik nila ang mga ito sa kanilang lupain at maangkin ang mga ito bilang kanila. Imposible lang. Sa makatuwid, ang Lab of Gods ay nag-aaksaya lamang ng kanilang oras at pagsisikap. Imbes na hanapin ang mga Sunstones, mas mabuti pang magmina sila ng higit pa. Dagdag pa, ang kanilang pagsisikap sa paghahanap para sa mga Sunstone ay maaaring walang kabuluhan. Matapos matanggap ang mga utos mula kay Bruce, sinimulan ni Riker at ng iba pa ang kanilang baliw na paghahanap para sa mga ninakaw na Sunstones. Gumastos sila ng maraming pera at oras sa paghahanap nito. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni Levi. Sa halip, gumagawa siya ng mga plano para sa kanyang susunod na hakbang. Samantala, hindi nang ahas si Bruce sa akin para sa mas maraming Sunstones. Nagpatuloy siya sa paghahanap sa nawawalang ikatlong batch ng Sunstones habang hinahanap ang gawaing organisasyon. Ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Nagsasayang lang siya ng oras. Gayunpaman, hindi alam iyon ni Bruce, at malapit na siyang magkaroon ng mental breakdown. Sa kabutihang palad, binigyan siya ni Cyrus ng ilang mga pahiwatig sa kinaroroonan ng mga Sunstones.
Ito ay isang mapagpahirap na sandali na si Bruce ay nawalan pa ng mood na magtrabaho sa kanyang pananaliksik. Matagal-tagal na rin mula nang masulyapan ni Bruce ang kanyang mga eksperimento. Ginoo Johnston, magandang balita. Magandang balita. Natagpuan namin ang ikatlong batch ng Sunstones. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2039. Sa sandaling iyon, mas maraming balita ang naglakbay sa kanyang mga tainga. Ang nawawalang ikatlong batch ng mga Sunstone ay natagpuan kay Erudia. Sa sandaling marinig nila ang tungkol dito, si Bruce at ang iba ay lumundag sa tuwa. Saan mo ito nakita? Tanong ni Bruce, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Pagkaraan ng ilang sandali ng pag-alinlangan, ang lalaking dumating na may dalang mabuting balita ay nagsabi, ang mga Sunstones pala ay hindi nailabas. Nasa mga mining sites pa sila. Boom! Ang sagot ay parang bolt from the blue para kay Bruce. Siya ay naghahanap kung saan-saan na parang baliw, ngunit ito ay lumabas na ang mga Sunstones ay hindi kailanman umalis sa mga lugar ng pagmimina mula sa simula. Sa wakas ay naunawaan ni Bruce kung ano ang ibig sabihin ng pinakamapanganib na lugar ay ang pinakaligtas. Nais lamang ng mahiwagang puwersa na pigilan ang mga Sunstone na umalis sa Erudia, hindi nila kailanman ninakawan sila. Pinalitan nila ang mga Sunstone ng mga ordinaryong bato sa mga lugar ng pagmimina, kaya ang kanilang dinala ay mga normal na bato. Sila ay naloko. Nang mapagtanto iyon, namula ang mga mata ni Bruce habang ang kanyang ekspresyon ay naging madilim na parang gabi. Matapos ang lahat ng mga pagsisikap sa paghahanap para sa mga Sunstones, sila pala ay nasa lugar ng pagmimina sa lahat ng panahon. Hindi sila kailanman nawala. Sila ay palaging nasa kamay ng kanyang sariling mga tauhan. Talagang nilaro nila ang buong Lab of Gods na parang fiddle. Nakakahiya, iyon ang nakikitang kahihiyan na naranasan niya. Mas gugustuhin ni Bruce na iuntog ang kanyang ulo sa pader at tapusin ang kanyang buhay kaysa ihatid ang mensaheng narinig niya lang sa Lab of Gods. Pangatlong beses na, pero naloko pa rin sila. Mas maganda sana kung ninakaw na nila ang mga Sunstones sa kanya, pero hindi iyon ang nangyari. Niloko lang sila. Smack. Basag. Sa kanyang galit, inihagis ni Bruce ang lahat ng madadaanan niya. Sinubukan siyang pakalmayan ng isang subordinate sa tabi niya. Ginoo Johnston, huwag kang magalit. Bagamat nalinlang kami, natagpuan pa rin namin ang mga Sunstones. Kasama pa nila kami. Ang aming mga pagsisikap ay hindi nasayang. Mabilis na nagsipa ang iba. Oo, tama siya. Ang pinakamahalaga ay nasa atin pa rin ang mga Sunstones. Biglang napalingon si Bruce sa direksyon nila at pinandilatan sila. Lahat ba kayong mga tanga? Ha? Nagulat sila sa sinabi niya. Kasama natin ang mga Sunstones. Kamusta na sila sa atin? Wala pa ba sila kay Erudia? Sa tingin mo ba madadalo mo sila dito? Ang pambobomba niya sa mga tanong ay napapikit ang iba sa gulat. Kung pwede lang, nakuha ko na sana yung mga Sunstones na kahit 100 taon na. Hindi mo ba alam ang 6 na pangunahing mining site ay nasa Erudia? Sa tingin mo ba kaya nating bawiin ang isang Sunstone? Ito ay isang imposibleng gawa. Napaungol si Bruce. Noon lang hindi nila naintindihan ang ibig niyang sabihin. Sa teknikal, ang mga Sunstone ay sa kanila, ngunit kung sila ay pisikal na nagmamay-ari ng mga bato ay ibang bagay. Sa pamamagitan ng mahiwagang puwersa sa paligid, hindi kailanman maalis ang anumang Sunstone mula kay Erudia. Bagamat nahanap na nila kung nasaan ang nawawalang ikatlong batch ng mga Sunstones, walang sino man ang makapagbibigay ng ngiti sa kanilang mga mukha. Bumalik sa square one ang lahat. Hindi pa rin nila maibabalik ang mga Sunstone sa Lab of Gods. Higit pa rito, kahit na natagpuan na nila ang mga Sunstones, wala silang mahanap na anumang palatandaan tungkol sa mahiwagang puwersa. Kahit si Cyrus ay walang nakitang pahiwatig tungkol sa kanila. Ngayon, dalawa na lang ang pagpipilian ni Bruce, ay transport ang ikatlong batch na nahanap niya o ipagpatuloy ang pagmimina para sa higit pa. Matigas na tanong nito. Natakot si Bruce, at wala siyang gaanong lakas ng loob na dalhin muli ang mga Sunstone. Natakot siya na baka mawala din ang pang-apat na batch. Talagang natakot si Bruce. Kung tutuusin, wala siyang alam tungkol sa gawaing organisasyon sa likod ng mga nawawalang Sunstones. Ang takot ay isang normal na reaksyon kapag nahaharap sa hindi alam. Kaya,
Tinipon ni Bruce ang kanyang mga tauhan upang pag-usapan kung ano ang dapat nilang gawin para sa kanilang susunod na hakbang. Ginoo, Johnston, bakit hindi natin subukan? Subukan nating ibalik muli ang mga Sunstone. Gagawin namin ito sa parehong paraan tulad ng ginawa namin dati, ngunit tataas namin ang aming seguridad kahit kay Erudia. I refuse to believe na hindi pa rin natin maibabalik, sa pagkakataong ito, may nagmungkahi. Tama iyan. Ang huling nangyari ay dahil nakahanap sila ng butas sa proseso ng ating transportasyon. Ngayong alam na namin kung ano ang aming nagawang pagkakamali, gusto kong makita kung ano pang mga trick ang maaari nilang ilabas sa kanilang sombrero. Pakinggan, pakinggan. Hanggat pinapanatili namin ang mahigpit na seguridad sa lahat ng paraan, wala silang magagawa tungkol sa pag-alis namin ng mga Sunstone sa Erudia. Ang bawat isa ay gumawa ng parehong mungkahi, na alisin muna ang mga Sunstone sa Erudia. At doon, bumantong hininga si Bruce at sumang-ayon, sige. Pagbigyan natin ito. Maya-maya lang, may sumigaw, bad news. May nangyari na naman. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2040, si Bruce at ang iba pa ay nanigas. May nangyari pa ba? Napagpasyahan lang namin na ihatid ang mga Sunstone mula kay Erudia. Wala pa nga kaming ginagawa eh. Bakit mas maraming gulo ngayon? Napalingon ang lahat sa meeting sa sumigaw kanina. Ito ay kakilakilabot na balita. Nakatanggap lang kami ng balita na ang mga lugar ng pagmimina ng Sunstone sa Adron, Salinsburg, at ang 13 isla sa Bishaya Sea ay ninakawan. Ang lahat ng mga site ay nawasak. Boom! Nakakagimbal na balita ang marinig, at nang marinig ni Bruce at ng iba pa, ang kanilang mga mata ay hindi malamang nananlaki. Siya at ang Lab of Gods ay masyadong nakatuon sa mga mining site ni Erudia at sa mahiwagang puwersa, kaya napabayan nila ang lahat. Isinasantabi pa ni Bruce ang eksperimento ni Jared para tumuon sa mga nawawalang Sunstones. Sa kanilang pagkabigla, may isang taong kumilos sa iba pang mga lugar ng pagmimina ng Sunstone habang sila ay abala sa paghahanap para sa nawawalang mga Sunstone. Sa nakalipas na ilang taon, ang Lab of Gods ay nagtatayo ng mga lab sa ibang lugar sa buong mundo. Ang isa sa mga lab ay may layunin ng pagsasaliksik sa paggamit ng enerhiya ng Sunstone. Hindi nagtagal, alam ng lab na iyon na marami pang ibang lugar sa mundo na may mga Sunstone. Sa gayon, nagsimula silang magmina sa mga lugar na iyon, kahit palihim. Sa katunayan, ito ay isang top-class na sikreto sa Lab of Gods. Walang mga tagalabas ang nahuli nito. Ano ang nangyayari? Napakalakas ng tibok ng puso ni Bruce na halos kumawala sa kanyang katawan. Ang Salinsburg at ang iba pang mga lugar ay mahalaga ang mga lugar ng pagmimina para sa Lab of Gods. Doon nila nakuha ang karamihan ng kanilang mga Sunstones. Gayunpaman, ang mga lugar na iyon ay napakadaling nawasak. Paano nila nahanap ang mga lugar na iyon? Thud. Namatay si Bruce. Maging ang iba ay naramdaman na umiikot ang mundo sa kanilang paligid. Hindi ba't napakalakas ng mahiwagang puwersang ito? Hindi lang sila nakialam sa pagmimina ng mga Sunstone kay Erudia, ngunit nakikialam din sila sa pagmimina ng mga Sunstone sa labas ng Erudia. Sa simula, ang lahat ay nag-isip-isip kung isa sa mga organisasyon sa Erudia ang pumipigil sa mga Sunstone na umalis sa Erudia. Ngayon, tila ang kanilang layunin ay hindi upang panatilihin ang mga Sunstone sa Erudia ngunit upang pumunta laban sa lab ng mga Diyos. Bago magawa ng Lab of Gods ang anumang bagay tungkol sa mga nawasak na site, mas maraming balita ang naglakbay sa kanilang mga tainga. Ang isa sa mga lugar ng pagmimina ng Sunstone sa Baykeep ay nawasak. Ang lugar ng pagmimina ng Sunstone sa Nothana ay nawasak. Ang lugar ng pagmimina ng Sunstone malapit sa isang hindi pumupunong bulkan sa Raysonia ay nawasak. Sa kabuuan, ang Lab of Gods ay mayroong mahigit 300 lugar ng pagmimina ng Sunstone. Gayunpaman, higit sa 30 mga site na iyon ang nawasak. Hindi sila puro sa isang lugar, ang mga apektadong lugar ay kumalat sa iba't ibang kontinente. Nangangahulugan iyon na ang mahiwagang puwersa ay nasa buong mundo. Ang kanilang mga pag-atake sa mga site ay sabay-sabay. Ito ay naging isip-blowing. Ang buong mundo ay namangha, at hindi mabilang ang nagsimulang mag-isip tungkol sa kung gaano kalakas ang mahiwagang puwersa. Dati, inakala nila na habang ang mahiwagang kapangyarihan ay makapangyarihan,
Sila ay may kakayahan lamang na gumawa ng maliliit na trick sa Lab of Gods. Walang sino man ang umasa na gagawa sila ng ganap na pag-atake sa Lab of Gods ng biglaan. Upang may sigawa ang pag-atake ng sabay-sabay sa mahigit na 30 site sa buong mundo ay ginagamit ang nasa likod ng mga pag-atake ay isang napakalakas na puwersa. Sa madaling salita, banta sila sa Lab of Gods. Ang ilan ay natuwa sa narinig, ngunit ang ilan ay hindi. Ang mga nasa Erudia ay tiyak na natuwa, dahil alam na nila ngayon na kayang pigilan ang mga Sunstones ni Erudia mula sa pagmimina at nililimita ang mga aksyon ng Lab of Gods sa Erudia. Para kay Erudia, magandang balita iyon. Iyon ay isang damdaming ibinahagi ng mga kaaway ng Lab of Gods at ng mga hindi karanasan kay Zarain. Sa kabilang banda, ang mga karanasan kay Zarain at sa Lab of Gods ay nababaliw. Ito ay walang iba kundi isang kapahamakan sa kanila. Natural, si Levi ang nasa likod ng lahat. Ipinadala niya ang kanyang mga lumang subordinate upang isagawa ang mga gawain. Sa katunayan, si Kirin at ang iba ay nasa isang mas mahalagang gawain. Hindi kita kayang patayin ng isang beses, ngunit tiyak na maaari kitang paglaruan hanggang sa mamatay ka, sabi ni Levi nang may pag-iinis. Sa sandaling iyon, pumasok si Phoenix na may hawak na dokumento. Boss, narito ang mga bagay na gusto mong tingnan. So yun lamang po mga master. Sana nag-enjoy kayo sa pakikinig. Magkita-kita po ulit tayo sa aking mga susunod na videos.